Mga kasambahay, tingnan nyo. Ito na ang pang-akit. Ang kabit ng aking nobyo. Dapat lang bugbugin ng patay na kabit. Suntok ng malakas. Alam ko siya, Jiang Rulan ang pangalan niya. Nakatira sa apartment 58, Wangjing Road. Pupunta ako ngayon upang paintahan siya. Lakasan niyo ang pagbugbog. Hindi ba kayo kumain? Sino man ang magmalasakit sa babaeng ito, ikaw na ang susunod na bugbugin. Nasabi ko na hindi ko inakyat si Jishan. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ji, Shen, ipaliwanag mo ng malinaw sa lahat. May frame lang ako. Jiang Rulan malinaw na nakikita sa litratong ito. Ikaw mismo ang walang hiya, isang hamak na empleyado, nangahas pangakitin ng nobyo ko. Parang palakang nangangarap kumain ng gansa. Jingzhou, gusto lang niyang sirain ang relasyon natin. Hindi mo pwedeng hindi umaksyon. Jiang Rulan, sira ang moralidad mo. Formal kitang pinapapaalam. Tinanggal ka na. Kakakakuha ko lang para sa kumpanya ng daang milyong investimento ng yang group, tatanggalin mo ako? Si Lin Weiwei ang may kasalanan, palagi siyang paranoid. Nagkalat ng malaswang chismis tungkol sa akin. Ganito ka kasinungaling. Sino pa ang maglilingkod ng tapat sa'yo? Maglingkod ng tapat. Sa tingin ko, Anong ginagawa mo? nagbebenta ka ng katawan, no? Tumigil ka. Malandi, mamatay ka na. Hindi ba ako namatay sa aksidente? Bakit ako nandito? Ako ay muling nabuhay sa araw bago ako mamatay sa aksidente. Sa nakaraang buhay, kinuha ni Shen Jingzhou ang malaking investimento ng Yang Group at isinama ako sa business trip. Pero si Lin Weiwei ay naging paranoid at patuloy na nagpakalat ng malaswang chismis tungkol sa amin. Lin Weiwei, dahil mahilig kang gumawa ng kalokohan, sa buhay na ito, sasabayan kita? Hoy! Jiang Rulan, bingi ka ba? Ang tagal mong sumagot ng tawag. Hindi ba pinabantayan kita kay Jingzhou? Saan siya pupunta? Bakit hindi siya sumasagot ng tawag? Ngayon ako at si Jishan ay makikipag-usap kay G, yang tungkol sa investimento, abala sa paghahanda ng materyales para sa pakikipanayam. Ikaw ang kasama niya sa business trip. Jiang Rulan, binabalaan kita. Huwag mong balakin ang nobyo ko. At bantayan mo siya. Huwag mong pabayaang may lumapit na ibang babae sa kanya. Bawat 10 minuto, magpadala ka sa akin ng kanyang mga litrato sa totoong oras. Kung hindi, papahirapan kita. Ganoon ba? Paano mo ako papahirapan? Jiang Rulan, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan? Sa nakarang buhay hanggang sa kamatayan, dahil kay Lin Weiwei bilang fiancé ng presidente, ako ay magalang sa kanya at sumusunod sa lahat ng sinasabi niya. Pero imbes na magustuhan niya ako, akala niya inaakit ko si Shen Jingzhou kaya nired niya ako. Ngayong muling nabuhay ako kay Lin Weiwei. Sasamahan kita sa pagiging baliw. Ginoong Shen, patuloy akong tinatanong ni Miss Lin, anong ginagawa mo? Sabi niya kailangan mag-report ako ng real time. Pero pagbaba ng eroplano, diretso na tayong pupunta kay Ginoong Yang. Ang materyales ko para sa report kalahati pa lang ang natatapos. Sobrang nag-aalala lang sa akin si Weiwei. Huwag mo siyang pansinin. Ang pamumuhunan ni Ginoong Yang ngayon ay napakahalaga para sa aming Shen Group. Ikaw ang kasama ko mula pa sa simula ng pagsisimula ng negosyo hanggang ngayon. Dapat mo talaga akong tulungan. Akala ko ba? Alam mo palang kasama kita mula pa sa simula ng pagsisimula ng negosyo, matapat na ministro, pinagkakatiwala ang lingkod. Ngunit sa nakaraang buhay, hinayaan mo naman si Lin Weiwei na magkalat ng chismis, manira at humiya na ikamatay ko. Direktor Jiang Rulan. Ah? Uminom ka ng tubig. Aray. Pasensya na. Ginoong Shen, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Maaga pa ang oras. Mag-embark na tayo. Shen Jingzhou,
Sa nakaraang buhay kasabot mo si Lin Weiwei sa pagpapahirap at pagpatay sa akin. Sa buhay na ito, huwag mong isiping makakaiwas ka. Kumusta, Miss Jiang? Ito ay mula kay Ginoong Shen Materiales na ipinasa niya sa iyo. Sinabi niyang ayusin mo ang lahat ng materyales na kailangan ni Ginoong Yang at tapusin ang pag-aayos. Magpapahinga muna siya. Mahirap talaga ang buhay ng manggagawa. Sumama sa boss sa business trip, nakaupo pa mag-isa sa economy class, kailangan pang magtrabaho. Nahirapan ka. Salamat. Kahit hindi pa magpapaalala si Shen Jingzhu sa proyektong ito, gagawin ko pa rin mas maraming paghahanda para makuha ito. Pero hindi dahil sa kanya, kundi para sa sarili ko. Walang hiya, pakialamera ka, nangaakit ng lalaki. Tumigil ka. Ano ang nangyari? Bakit ka nabuhusan ng kape? Narinig ko. Na nanggugulo ka raw sa nobyo ng iba? Jiang Rulan, lumayo ka kay Jingzhou. Kung hindi, sa susunod ang mabubuhos sa mukha mo ay hindi na kape. Ang pamamaraan ni Lin Weiwei talagang kapareho ng nakaraang buhay. Anti-unting lumalala. Anong nangyari sa'yo? Paano mo i-entertain si Jiang mamaya? Noong nakaraang buhay, para hindi makaabala sa trabaho, ako lang ang nagtiis ng kahihiyang ito. Ngayong buhay na ito, hindi na ganoon kasimple. Miss Lin, maging makatwiran ka naman. Nasa business trip ako kasama si President Shen. Jiang Rulan, wag mo akong sabihan ng business trip. Ang daming tao sa kumpanya. Bakit ikaw pa talaga ang kasama ni Jingzhou sa business trip? Sa tingin ko, gusto mong umakyat sa kanyang kama. Ikaw na naman. Ano ang nangyari? Lumabas para sa business trip kasama ang boss tapos nabuhusan pa ng kape? Sinasabi nilang ginamit niya ang business trip para akitin ng boss. Hindi naman siguro nasa business class ang boss niya at tulog. Nasa economy class siya at nagmamadaling magtrabaho. Paano niya naakit iyon? Walang karapatan ang manggagawa. Ganito ba talaga? Ang babaeng ito, sobra naman siya. Weiwei, ikaw ang nag-utos na buhusan ng kape, di ba? Jingzhou, sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo at natatakot akong mawala ka. Ang ganda ng suot mo. Hindi kaya para akitin? Aming si Jingzhou. Nagbibiro lang ako, Jingzhou. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Paano naman? Gusto ko lang makita ang itsura mo kapag nagsiselos para sa akin. Alis na ako. Mahirap sumakay ng taxi kapag umuulan. Director Jiang, isasabay kita pa uwi. Jingzhou, wag naman. Ikaw, na selosa. Uuwi na muna ako. Noong nakaraang buhay, kahit kailan at saan man ginamit nila ako bilang bahagi ng laro nilang pag-ibig, nakakadiring lubos. Sa buhay na ito, pasensya na, hindi na ako sasama, President Shen. Sa ganito kong itsura ngayon kung makikipagkita kay Jiang. Tiyak niya akong may isipan na walang respeto sa kanya. Kaya hindi na ako pupunta. Paano pwedeng ganoon? Si Jiang ay kliyente mo. Lin Weiwei, tingnan mo ang ginawa mo. Lin Weiwei, tingnan mo ang magandang nagawa mo. Ginoong Shen, ngayon kay Miss Lin gaano man kalaki ang galit walang silbi. Rulan, alam ko na ikaw ang pinakamapagpatawad. Hindi ba may naisip kang paraan? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, ang napagkasunduang oras ng pagkikita kay Ginoong Yang malapit na. Wala namang espesyal na paraan. Madumi ang damit ko, kailangan kong magpalit sa hotel. Kung hindi pumunta ka muna kay Ginoong Yang ng mag-isa. Ako lang mag-isa. Hindi maganda ito. Ang proyektong ito, mula simula hanggang katapusan, ikaw ang may pananagutan. Kung hindi ka makikita ni Ginoong Yang, baka magalit siya. Alam mo rin ang proyektong ito, mula simula hanggang katapusan ako lang ang may pananagutan. Noong pinatay ang asno, pagkatapos gamitin wala kang konsensya. Jingzhou, pasensya na. Kasalanan ko masyado kitang minahal. Sige na mahal. Huwag kang umiyak, may paraan ako. Rulan, isip ka ng mabilis. Ipagpaliban ng oras, hindi talaga pwede. Ang taong tulad ni Ginoong Yang sobrang puno ang schedule. Kung hindi tatawagan ko ang sekretarya ni Ginoong Yang tumawag at sabihin sa kanyang ilipat ang pulong ng proyekto sa susunod na pag may oras si Ginoong Yang. Mamaya personal akong hihingi ng tawad kay Ginoong Yang. Dapat bigyan niya ako ng respeto. Ganito na lang gawin. Mahal, narinig mo. Nalutas ang problema? Ano sabi ng asawa ko? Basta nandito ang asawa ko, walang problema. Mahal, huwag ka nang umiyak, nasasaktan ako sa pag-iyak mo. Asawa, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Pero, Jiang Rulan,
Malinaw na may magandang paraan bakit hindi agad sinabi. Kaya nag-alala ka ng labis na sasaktan ako para sa'yo. Sa tingin ko sinadya niya patunayan kung gaano siya kagaling para maramdaman mong hindi mo siya kayang wala. Lin Weiwei, mali ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinutulungan si Shen Jingzhou. Kundi, itutulak ko siya sa bangin. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Basta si Jiang Rulan ang makakaharap kay G, yang malalampasan ng kumpanya ang panganib. Alam ni nanay na may kakayahan si Jiang Rulan, pero makipaglaruan ka lang sa kanya. Huwag mo sanang dahilan sa kanya ang pagpapagalit kay Weiwei. Ang pamilya Lin sa Beijing ay kilalang malaking angkan. Umaasa pa tayo sa pamilya Lin. Nanay, paano ako magkakagusto kay Jiang Rulan? Isang manggagawa lang naman. Mabuti naman. Gaano man kagaling si Jiang Rulan, manggagawa lang siya. Wala siyang kaisipan ng isang boss. Hindi siya kabilang sa ating mundo. Kapag hindi na natin siya kailangan palayasin siya sa kumpanya para hindi maistorbo si Weiwei. Ji Shen, Kailan ka pumasok? Kanina. May narinig ka ba? ano? Narito ako para sabihin sa'yo na ang pulong sa proyekto kay G, yang ay nareschedule na bukas ng gabi, alas 6. Sige. Shen Jingzhou, sa mata pala ng inyong pamilya, ang mga empleyadong masisipag at masikap na nagtatrabaho para sa inyong kumpanya ay mga kasangkapang madaling itapon? Bukas, siguraduhin mapapapirma kay Jiang ang kontrata. Sige, Nanay, nakita mo. May pakinabang pa si Jiang Rulan. Kailangan ko pa siyang aliwin at pagsikapin. Kung makakabili tayo ng isla ngayong taon para sa inyong bakasyon, nakasalalay sa kanya. ngayong gabi sa nakaraang buhay, pasusukob si Lin Weiwei sa aking kwarto para kumuha ng litrato. Gigiyahan ang mga netizen na ikalat ang aking malaswang. Chismis si cyberbully ako. At tuluyang ibulit ako sa impyerno. Sa buhay na ito, kayo na ang dapat bumagsak sa impyerno, Lin Weiwei. Shen Jingzhou. Mga kasama, pupunta na ako ngayon. Puputulin ko ang damit ng kabit na ito para makita ng lahat kung gaano ito kalandi. Sino ka? Sino kayo? Sige, hinaharap mo ako ng patago. Tingnan mo't papatayin kita. Ako. Putang inang lalaki ka. Hinampas mo ako. Nasaan si Jiang Rulan? Ako ang kasintahan ni Shen Jingzhou. Ipinadala ka pala ni Shen Jingzhou. Mukhang ayaw na niyang makipagtulungan. Vivi. Presidente Yang. Ano ang nangyari? Binibining Lin, bakit ka nandito? Bakit may hawak ka pang cellphone at ganting? Jiang Rulan, bakit galing ka sa labas? Hindi ba't dapat? Nasa kwartong ito ka? Nagpalipat ako ng kwarto. Shen Jingzhou, ang kasintahan mo sa kalagitnaan ng gabi. Pumasok sa kwarto ko para kuhanan ako ng patago. Ano ba talaga ang gusto niya? Mabuti pa'y magpaliwanag ka. Vivi, ano ang nangyari? Bakit mo kinunan ng patago si Presidente Yang? Hindi. Jingzhou, akala ko kwarto ito ni Jiang Rulan. Jiang Rulan, bakit ka nagpalit ng kwarto? Sinasadya mo bang ipahamak ako? Paano ko malalaman na gagawin mo ito? Bakit kita ipahahamak? Sinusunod ko lang bilin ni Presidente Shen. Naalagaan si Presidente Yang? Presidente Yang, ano pa ang hiling ninyo? Sabihin niyo lang sa akin. Mahigpit ang bantay sa bahay. Gusto kong pag-usapan ng trabaho kasama ang sekretarya. Walang mapag-usapan. Presidente Shen, hindi kaya ito ay laruang sinadya mo. Pinagawa mo sa assistant at kasintahan mo na magbalak laban sa akin. Hindi po Presidente Yang tigilan mo na kanselado ang proyekto. Yang Group at Shen Group hindi na muling makikipagtulungan. Presidente Yang, makinig kayo. Hindi ko naman ikinakalat ang video. Bakit ka galit na galit? Tama na Vivi, huwag ka nang magsalita. Jingzhou, alam kong ang kumpanya natin ay hindi mabubuhay kung wala ang kontratang ito. Bakit hindi gamitin ang videong ito para makipag-usap kay Presidente Yang? Sinabi mong gamitin ko ito para ipang-blackmail sa kanya. Nabalitaan ko na ang yaman niya.
Presidente Yang, tungkol sa kontrata. Baka naman pwedeng pag-isipan ninyo ulit. Presidente Yang, pumirma kayo ng kontrata. Tatanggalin ko ang video. Ang transaksyong ito ay sulit, diba? Dahil ayaw mo rin namang nakumalat ang videong ito. Kayong, mga nang-blackmail sa akin. Presidente Yang, hindi kami ang nagtangka sa inyo. Si Jiang Rulan ang nagbigay sa inyo ng keycard. Pumirma kayo ng kontrata. At sisihin? Sisihin mo siya. Sige, ipirmahan ko. Gago. Jiang Rulan, hindi ka na kailangan ng Shen Group ngayon. Pwede ka nang umalis. Pero, na-offend mo lang si Manager Yang. Dapat mong pag-isipang mabuti ang kahihinatnan mo. Talaga? Hindi ka noon ang iniisip ko. Asawa, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabing hindi na ipost sa internet? Hindi ko talaga ipinost. Kung hindi mo makontrol ang iyong mga paa, huwag mo nang gamitin. Asawa, mali ako. Ikaw, patawarin mo na ako. Asawa. Ang laki naman ng mga bayag ninyo. Manghahas na mag-spy sa kanya. Lokohin mo pa ang pera ko. Duwag. Shen Shi ay malalagay sa Yang Group blacklist. Hindi na makikipagtulungan magpakailanman. Ginang Yang, wag. Jiang Rulan, kanina ikaw. Bakit hindi mo pinigilan si Ginang Yang? Ikaw ang nagsabi. Ayaw na sa akin ng Shen Shi, pinapalayas ako. Sakto, gustong kong magbitiw? Gayon pa man, kung wala ang suporta ng Yang, malulugi na ang kumpanya? Rulan. Kasalanan ni Weiwei ang walang ingat na pananalita. Napakatalino mo. Tiyak na may paraan. Di ba? Mabilis humingi ng tawad kay Rulan. Weiwei mabait. Ngayon kailangan ng kumpanya si Jiang Rulan. Kailangan nating panatilihin siya. Jingju, pareho tayong may-ari ng negosyo. Paano makikipag-usap sa isang masamang trabahante para humingi ng tawad? Hindi paghingi ng tawad, pananatilihin lang siya. Ngayong taon umaasa pa tayo sa kanya. Para bilhan ka ng isla. Kaya lahat ng ito ay para sa iyo. Paumanhin, Humihingi na ng tawad si Weiwei. Patawarin mo na siya. Mabilis mag-isip ng paraan. Sige na. Aalis na ako sa trabaho. Si Shen Jingzhou ay mababang karote lamang. Si Lin Weiwei ay hindi man lang nagbayad ng kahit anong halaga. Hindi ko maaaring basta-basta palayain sila. Sige, ngayon ako ay hahanapin si Ginang Yang para humingi ng awa. Puta, bibigyan kita ng ilang magagandang salita. Magpapadala ka pa rin para paglingkuran ako. Kapag nilagdaan na ni Ginang Yang ang order, tiyak na palalayasin kita sa kumpanya. gagawin ko rin siyang lumuhod at humingi ng tawad. Ginang Yang, maghintay ka muna. Miss Jiang, noong una, ang kakayahan mo ang kinapulutan ko, kaya pinili ko ang Shen Group. Hindi ko inakala na makikipagsabuatan ka sa kanila. Sa iyo, ako'y labis na nabigo. Mrs. Yang, kung ako ay talagang kasabwat nila, ngayon, hindi ninyo makikita ang video na iyon. At hindi ko kayo tutulungan palakihin ang usapin. Tulungan mo ako. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Noong una umaasa siya sa mga resorsa ng pamilya ninyo para umangat. Ngunit iniwan kayo at nagsimulang muli sa iba. Kung hindi ko tinulungan kayong palakihin ang usapin, baka hanggang ngayon ay naliligaw kayo sa dilim. Sa huli, lubusan lamang kayong sasamantalahan niya at walang matitira kahit buto? Kaya, akala mo ba na ang pagpapadala ng video sa akin ay magbabalik sa kanya sa dati niyang anyo at makakapaglabas ako ng galit? Siyempre hindi. Umaasa siya sa suporta ng pamilya ninyo at maituturing na sa larangan ng negosyo siya ay kilalang personalidad. Kung gusto ninyo siyang tuluyang ibagsak, ang video lamang na iyon ay tiyak na hindi sapat.
Kung gayon, ano ang plano mo? Gagawin. Nais ko na magpatuloy tayo sa pakikipagtulungan. Ang Shen Jingzhu na iyon sa unang tingin pa lang ay isa ng mapagkakanulo. Bakit mo pa siya tinutulungan? Hindi ka ba natatakot na mapasama ka rin sa kalagayan ng busog na itinatapon pagkatapos magamit? Kailan ko sinabi na nais kong makipagtulungan kayo kay Shen Jingzhao? Ang sinabi ko ay nais ko na makipagtulungan kayo sa akin. Ikaw, Huwag kayong mag-alala. Ako ay isang stock na may malaking potensyal na sulit bilhin. mabuti. Kaya asahan kong hindi mo ako bibiguin. Lin Weiwei Shen Jingzhou. Ang huling tumatawa sa mundong ito ay tiyak na ako. Darating si Mrs. Yang makalipas ng 1 oras. Pipirmahan ang kontrata na ibsan na ang krisis ng kumpanya. Wala nang silbi si Jiang Rulan. Papaalisin ko na siya ngayon. Hindi ko hahayaang makuha niya ang kahit sentimo ng kumpanya. Kailangan nating gawin ito ng maingat. Baka tayo pa ang mabalikan niya. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Sa mga litratong kubling kinunan ko, gagawin kong siguradong mapahiyang aalis si Jiang Rulan. Ang galing talaga ng aming Weiwei. Jiang Rulan, hindi ko inakalang gagawin mo ang ganitong kahalay na bagay. Ano ba talaga ang nagawa ko? At kayo ay gumawa ng malaking kaguluhan. Jiang Rulan, ikaw na babaeng sira ang moral. Lahat ng lalaki ay nilalapitan mo. Sinira mo ang reputasyon ng kumpanya. Ngayon kung magbibitiw ka ng kusa, maaaring maghiwalay ng maayos ang kumpanya sa'yo. Ngunit kung lumaki ang issue at maapektuhan ang kumpanya, may karapatan kaming singilin ka ng pinsala. Kailan ako ng bola ng lalaki? Tingnan mo mabuti ang mga kahiyahiyang bagay na ginawa mo. Rulan, kung magbibitiw ka ng kusa, susunugin ko ang mga larawang ito para mapangalagaan ko ang iyong reputasyon. Kung ako ay magbibitiw ng kusa, ang lahat ng stock options na kinita ko sa mga taong ito, dividends bonus, ay mawawala lahat? Nais mo pa ang stock options at dividends at bonus? Panaginip lang iyan. Sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng sahod at bonus na ibinigay sa'yo ng kumpanya sa mga taong ito, kailangan mong ibalik lahat bilang kompensasyon sa amin. Yun pala sa lahat ng taon kong pagtatrabaho sa kumpanya. Hindi lamang ako nagpapakapagod na parang kalabaw, kundi libre pa akong kalabaw. Sayang. Halatang halata ang Photoshop mo sa litratong ito. Ang larawang ito ay kinunan sa paliparan 3 araw na ang nakalipas. Noon ako'y nakikipag-usap kay Shen Jingzhao tungkol sa trabaho. Ang larawang ito ay kinunan sa restaurant. Noon ako'y nakikipag-usap kay Ji, yang tungkol sa kontrata. Ang larawang ito ay kinunan sa harap ng hotel. Isang taong naglalakad ang nagtanong sa akin ng direksyon. Sa loob ng 24 na oras bantayan ninyo si Lin Weiwei. Ano man ang kanyang kuhanan, ano man ang kanyang gawin, dapat lahat ay ma-video para magsilbing ebidensya. Sa mga litratong kubling kinunan ko, gagawin kong siguradong mapahiyang aalis si Jiang Rulan. Lin Weiwei, sinundan mo ako at kinunan ng litrato ng palihim. Ginamit mo ang Photoshop para gumawa ng malaswang chismis. Lahat ng pagkilos mo para siraan ako. May naiwang ebidensya? Illegal ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ikaw ba ang kusang susuko sa pulis? O, tatawagan ko na para sa iyo? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jingzhou, pinagbantaan niya ako. Huwag mo kaming takutin diyan. Bakit kita tatakutin? Hindi naman ako malaking drama queen. Munting selosa? Kung hindi ka naniniwala, ikaw mismo ang magpaimbestiga sa pulisya. Ikaw, Sa totoo lang, gusto ninyong umalis ako sa kumpanya. Hindi ninyo kailangang mag-abala ng ganito. Basta sundin ang batas. Bigyan ninyo ako ng 2N+1 na bayad pinsala sa kaibigay ang mga stock na sa akin at lahat ng dividend. Aalis na ako ngayon din. Pwede ba? malapit nang dumating si Mrs. Yang. Kailangan niyang umalis kaagad. Pero malinaw naman na siya ay naghihingi ng sobra-sobra. Kung pagbibigyan natin siya, hindi ba't masyado siyang napakadali? Tama, napakaraming pera. Sobrang lugi. Labis na awa. Kung hindi natin siya tatanggalin ngayon kapag tayo at si Mrs. Yang ay nakapirma na ng kontrata, mas malaki ang ating lugi, Jingzhou kaagad na pirmahan mo siya ng separation agreement. Ngayon na. Sige pa, isinasaalang-alang ko na ikaw ay isang matagal ng empleyado. Pumapayag ako. Pipirmahan na natin ngayon ang kontrata sa pag-alis. Sige. Mga tangang ito, napagkasunduan ko na kay Mrs. Yang na ngayong araw ay magre-resign na rin ako. Ngayon, makakakuha pa ako ng dagdag na mahigit 1 milyong piso na bayad pinsala. Ang galing. GM Shen, may problema. Naku G, Shen, mga partner na pinangangasiwaan ni Director Jiang ay sunod-sunod na tumatawag na hindi na sila magre-renew ng kontrata. Hindi mabawi ng kumpanya ang pondo ngayon, mga supplier sa upstream at downstream.
Kung hindi na sila makikipagtulungan, tayo magbabangkarote na. Rulan, dali-dali ka at ayusin mo ito. Lahat ng ito ay mga kliyente mo. Ang kumpanya ay hindi maaaring sa kritikal na sandaling ito magkaroon ng problema. G, Shen. Ang tatak sa kontratang ito ay hindi patuyo. Ang bilis mong magsisi. Jingjo, huwag kang magpanik. Malapit na tayo makatanggap ng pamumuhunan ni Madam Yang. Ang mga dating nakatouch ni Jiang Rulan na maliliit na isda. Kung hindi tayo makikipagtulungan ay hindi na issue kapag tayo at si Madam Yang ay lumagdana ng kontrata. Sila ay tiyak na magsisisi? Tama si Weiwei. Jingjo, kailangan mong manatiling matatag basta tayo at si Madam Yang ay lumagda sa kontrata. Ang ating pamilya ay agad na magiging matagumpay. Ano ba ang kinakabahan mo? Kung gusto nilang magtermina ay magtermina sila. Ano ang katatakutan? At ikaw, dali-dali ka nang umalis. Huwag mo akong abalahin sa pag-aasikaso sa mahalagang bisita. Madam Yang, sa wakas ay inaasahan na namin kayo. Bakit ikaw nasaan si Jiang Rulan? Madam Yang, narito kayo para kay Jiang Rulan para maningil ng utang, di ba? Huwag kayong mag-alala. Kakadiskubre lang namin na siya ay may mababang moralidad sa personal na buhay, na terminate na namin siya. Oo nga, ang babaeng iyon ay magulo sa pribado. Nahihiya pa nga akong sabihin. Nandito si Madam Yang ngayon para maglagda ng kontrata. Bakit pa natin ito pinag-uusapan? Madam Yang, hindi ninyo alam. Para mas mapabuti ang pakikipagtulungan namin sa inyo. Tinanggihan ko ang mga maliliit na kumpanyang matagal nang nakikipagtulungan sa akin na mag-renew. Inilaan namin ang lahat ng Shen Group, nakagamitan, mapagkukunan, at kapasidad sa produksyon. Nang buo para sa inyo. Kaya Madam Yang, sa pagkakataong ito kahit gaano pa kalaki ang order na ibigay ninyo sa aming kumpanya, kaya namin itong gawin sa pinakamaagang pagkakataon ng pinakamabilis at pinakamainam para sa inyo. Tayo ay magtutulungan para sa magkapantay na tagumpay. Tama, magtulungan para sa magkapantay na tagumpay. Kailan ko sinabi na makikipagtulungan ako sa Shen Group? Ang taong gusto kong makipagtulungan mula simula hanggang katapusan ay iisa lamang. At yun ay si... Jiang Rulan. Director Jiang. Maligayang bati, Director Jiang, agad na makalaya sa pagdurusa. Napakakaya mo ng kakayahan mo. Dapat matagal ka nang nagtayo ng sariling negosyo. Ate Rulan, ikaw ba ay magtatayo ng sariling kumpanya? O may iba kang magandang pupuntahan? Pwede mo ba kaming isama? Oo nga, isama mo na kami. Matagal na akong ayaw magtrabaho dito. Masyadong mahigpit ang Shenshi. Tama, gusto naming lahat na sumunod sa'yo. Salamat sa inyong tiwala. Kapag ako ay naging matatag, tiyak na ipapaalam ko sa inyong lahat. Ate Rulan, ikaw ba ay pupunta sa kumpanya ng partner? Kanino mo narinig yan? Hindi ko pa nga alam. Hindi ba yung mga may pakikipagtulungan sa kumpanya natin mga boss na iyon? Alam nila na nagbitiw ka na walang tigil sa pagtawag sa akin. Gusto ka nilang kunin. Malamang mamaya pupunta na sila sa kumpanya para agawin ka. Bilisan mo, pumunta sa Shenshi. Kailangan kong makumbida si Jiang Rulan ngayon. Naghihintay ang kumpanya kong maglista sa stock market. Tutulungan kitang maglista. Ibigay mo na lang sa akin si Jiang Rulan. Kapag dumoble ang halaga ng kumpanya ko, bibigyan kita ng dividend. Unahan ito. Ako ay naghintay kay Director Jiang ng buong 8 taon. Kayo lahat ay dapat nasa likod ko. Bihirang magkamali ang pamilya Shen. Tangang hindi kukuha. Ay sige na. Ingat kayong lahat. Maging in touch tayo sa hinaharap. Sige. Ano ang gusto ninyong gawin? Rulan A. Nakikita mo na lahat ay ayaw kang pakawalan. Ikaw rin ay Shenshi matagal na ang empleyado. Ngayon ang trabaho sa labas ay mahirap pa rin makahanap. Kaysa ikaw na lang ang manatili at magpatuloy sa trabaho. Ang taong gusto kong makipagtulungan. Mula simula hanggang wakas, iisa lang. Kung hindi dahil sa kontrata. Sino ang may gusto pang kausapin ka? Rulan, manatili ka at magtrabaho ng mabuti. Sa hinaharap, sa pag-asenso at pagtaas ng sahod sa kumpanya, ikaw ay tiyak na nasa unang puwesto. Mukhang si Mrs. Yang ang hindi pumirma ng kontrata sa kanila. Nagsisisi silang pinaalis nila ako. Gusto nilang manatili si Director Jiang. Hindi ba dapat tumaas ang sahod? Ang pag-uusap tungkol sa pera ay nakakasira ng relasyon. Sa tagal ko sa kumpanya, hindi pa ako nagkaroon ng anumang kahilingan. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Buong kumpanya maliban kay Jishen, ikaw ang may pinakamataas na sahod. Siyempre hindi mo kailangan maglagay ng anumang kondisyon. Ikaw, Ate Rulan, huwag ka nang maniwala sa mga pangakong hindi matutupad. Kailangan mong maghanap ng trabahong may mataas na sahod
Ganito lamang ang karapat-dapat sa iyong mga kakayahan. Sabi nga, mas mabuti ang kilala kaysa bago. Sa pagitan natin ng daming taon ng relasyon, iyan ay hindi mabibili ng pera. Ma, si Rulan ang taong pinahahalagahan ang damdamin. At siya ang pinakamatagal na empleyado ng kumpanya. Kapag umunlad ang kumpanya, natural lang na mas malaki ang kanyang kita. Tama ba, Rulan? Tama. Kapag umunlad ang kumpanya, saka lang magiging maayos ang trato sa mga empleyado. Jiang Rulan, huwag kang mangarap ng masyadong mataas. Noon, sa tulong lang ng pangalan ng Shenxi, kaunti lang ang iyong naabot. Akala mo ba talagang may tao sa labas na gustong kumuha sa'yo ng may mataas na sahod? Ako ay gusto. Meron kami ay handa. Kami ay handa. Director Jiang pumunta sa aming kumpanya. Ang sahod ay tiyak na mas mataas kaysa sa Shen Group. Magbibigay ako ng dobleng sahod. Huy! Magbibigay ako ng triple. Triple. Huwag magmadali. 4 na beses kaya ang ibibigay ko. Sabihin ko sa inyo mga Ginoo, hinuhukay ninyo ang tauhan ko sa harap ko. Hindi ba ito maganda? Mayroon tayong kooperasyon. Aray, Presidente Shen, hindi ninyo kami masisisi dito. Kung sisihin lamang ang napakalakas na kakayahan ni Director Jiang. Ako mismo magkakansela ng kooperasyon sa Shen Group. Makukuha rin si Director Jiang. Presidente Shen, itong nakaraang 2 taon. Kung hindi tinulungan ni Director Jiang ang inyong Shen Group, matagal lang napabagsak mo. Sisihin mo ang iyong sariling kamangmangan. Itinuring si Director Jiang bilang itinapon. Kaya hindi mo kami masisisi. Director Jiang, pumunta po kayo sa aming kumpanya. Walang hiya, Mrs. Yang. Hinihintay pa ako doon ng kasagutan. Dapat kong bawiin si Jiang Rulan. Rulan, kumusta nais mo bang manatili dito? Magtakda ka ng kondisyon. Nauna ako. Nauna ako. Salamat sa mga boss, sa tiwala at pagpapahalaga. Ngunit ako ay taong mapagmahal sa nakaraan. Talagang hindi ko kayang bitawan ang aking mga mahuhusay na kasamahan. Ate Rulan, huwag mo kaming dahilan upang isuko ang isang magandang trabaho. Rulan, huwag kang mag-alala. Tataasan ko rin ang iyong sahod. Si Boss Shen ay taong may malalim na damdamin yamang sinabi niyang tataasan ng sahod. Tiyak na buong kumpanya. Sabay-sabay na tataas. Mga kasamahan, pasalamatan natin si Presidente Shen. Salamat, Presidente Shen. Ito. Ginoong Shen, baka salita lang, ayaw talagang taasan ng suweldo. Hindi ako naglalaro ng patutsada. Basta pumunta ka sa kumpanya ko. Ikaw ang magdedesisyon kung magkano ang itataas. Salamat, Boss Ma. Ang alok ng bawat kumpanya ay maganda. Kumpara sa Shen Corporation ang trato sa mga empleyado ay talagang mas mababa. Kung si Ginoong Shen ay talagang ayaw magtaas ng sahod, di ako. Ako lang ang magpapataas sa iyo. Ginoong Shen, kakasabi mo lang natataasan mo ang sahod ko. Narinig ito ng iba pang kasamahan. Kung hindi patas ang trato, kahit manatili ako, paano ko gagawin ang trabaho ko? Mas mabuti pang lumipat sa ibang kumpanya. Gusto mo magkano ang itataas? Alam kong pinahahalagahan ni Ginoong Shen ang relasyon. Iminumungkahi ko, simula ngayon, taasan ng 30,000 ang sahod ng bawat isa, 15 buwan na sweldo, 20% dagdag sa year-end bonus, 10 araw na dagdag na bayad na bakasyon, overtime pay, doblahen, nakasulat sa kontrata. Para ganado ang lahat. Director Jiang, Dios ka namin. Napakabait sa amin ni Director Jiang sisikapin naming magtrabaho ng maayos. Nababaliw ka na, Jiang Rulan? Alam mo bang napakalaking halaga ito? Sinasabi ko, hindi ito pagtataas ng sahod. Ito ay malinaw na pagsira sa Shen Corporation. Jiang Rulan, ang pagtataas ng sahod ng kumpanya ay para sa mga may magandang performance. Mga ordinaryong empleyado kahit trabaho hindi mapangalagaan. Paano tataasan ng sahod? Tama, malaking gastos ito. Hindi lang ang Shen Corporation, walang kumpanyang makakagawa nito. Kayo, pumapayag ba kayo sa kanyang kondisyon? Payag ako. Doble pa rin ang alok ko. Basta pumunta ka sa kumpanya ko. Doble. Ginoong Ma, marami ka bang perang walang mapaglagyan? Lauma, ikaw ba ay sadya lamang naninira? Ginoong Shen, hindi ako sadya naninira dahil alam ko ang kakayahan ni Director Jiang. Director Jiang taus-puso ako nagbibigay ng tunay na salapi sa mga empleyado. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong tawagan ang aking finance. Tumawag para maglabas siya ng anunsyo. Boss Ma, hindi pa ako pumapayag na pumunta sa kumpanya ninyo. Ngayon pa lang nagpapa-anunsyo na kayo masyadong maaga yata. Hindi maaga. Kanina nang marinig ko ang sinabi mo. Naipaliwanag mo sa akin na ang ordinaryong empleyado ang tunay na pundasyon ng kumpanya. Kung hindi patas ang pagtrato, magkakaroon ng bitak ang pundasyon at magkakaroon ng problema tanging sa pagtutulungan. Makakasulong ang kumpanya? Ito ang uri ng boss na dapat suportahan nating mga manggagawa. Sister Rulan, sinusuportahan kita na pumunta sa kumpanya ni Boss Ma? Tama,
Si Bosma ay may malasakit at prinsipyo dapat sumunod tayo sa kanya tiyak na hindi tayo mabibigo. Bosma, kung magtitiwala kayo sa akin, pinapangako kong sa loob ng 1 taon ang kita ng inyong kumpanya ay madodoble ng ilang beses. Lalampas sa Shen Group. Ito ang hinihintay kong salita mula sa iyo. Tataasan ko ng 3 beses. Jingzhou, nababaliw ka na. Kung makukuha ang kontrata ni Mrs. Yang, ang kaunting gastos ay hindi mahalaga. 4 na beses sa akin. 4 na beses. Gusto ko rin pumunta sa kumpanya ni Bosma. Baka alam din nila matungkol sa kontrata. Hindi pwede. Kailangan kong gawin ang lahat para manatili si Jiang Rulan makuha ang kontrata kung hindi wawakasan ang Shen Group. 10 beses. Bibigyan ko ang lahat ng 10 beses na sahod. 10 beses. Hindi ako nagkakamali ng pandinig. Nangangarap siguro ako. Ginoong Shen. Ang mga entry-level na empleyado ng Shen ay may halos 1,000 katao. 10 beses na sahod. Bawat buwan ay hindi bababa sa 50 milyon dagdag na gastos. Ginoong Shen, huwag kayong magsisisi. Ang ipinangako ko sa inyo ay tiyak na tutuparin. Pumunta. Ngayon, pwede nang pirmahan ang kontrata. Heto, pirmahan mo. Tingnan natin kung paano kita pahihirapan sa hinaharap. Teka. Pumirma sila. Sa sahod na ito, ang aking anak na babae ay makakapagpagamot na sa malaking ospital. Kapag nai-release na ang sahod ng buwang ito, kakain ako ng pagkain sa kanluranin. Magtrabaho ng maayos ang lahat, basta't masipag at masigasig. Sahod maaari pang tumaas. Jiang Rulan, pera ni Jingzhou ang lahat ng pera. Anong pagpapanggap mong mabait dito? Jingzhou, ako lamang ang tunay na kakampi mo. Hindi ako hihingi ng pagtaas ng sahod. Jiang Rulan, nagawa ko na ang sinabi mo. Maaari mo na bang pirmahan ang kontrata ng pag-renew? Ginoong Shen, kailan ko sinabing magbabalik ako sa trabaho? Ano? Ayos ka talaga, Jiang Rulan, sumalungat ka sa iyong sinabi. Jiang Rulan, huwag kang lumabis. Hindi ka ba natatakot na bawiin ko ang mga benepisyo para sa kanila? Ginoong Shen, nakasulat ng malinaw at may tatak. Kung gusto mong maglabag sa kontrata ng nag-iisa, ayon sa mga tadhana ng kontrata, kailangan mong magbayad ng 25 beses na halaga. Ito ay napakalaking halaga ng pera. Kung isang bayaran lang ang ganito karami, mukhang pwede na rin. Oo nga, oo nga. Kaya, niloloko mo lang ako. Ginoong Shen, tinutulungan ko kayo. Sa mga nakaraang taon ng Shen Company patuloy na bumabagsak. Ang dahilan ay kulang sa benepisyo para sa mga empleyado, gusto mong magsikap ang mga empleyado para sa iyo. Kailangan mo muna silang ituring bilang pamilya. Gusto mong tumakbo ang kabayo, pero ayaw mo pakainin ito? Ngayon, sa pag-alala sa ating mahabang pinagsamahan, tutulungan kitang muling makuha ang suporta nila kapag tumaas ang sahod. Mas gaganahan ng lahat, sa hinaharap mabuti mong pakitunguhan sila. At lalo pang uunlad ang kumpanya, ang mga mamumuhunan ay kusang darating din. Oh. Tama si Director Jiang. Pagbalik ko papatasan ko ang sahod ng lahat ng empleyado ko. Director Jiang, yamang hindi ka na babalik sa Shen Company. Pag-isipan mo naman ako. Maraming salamat sa 4 na amo. Lalo na kay Ginoong Ma, na unawaan ninyo ang kahalagahan ng mga empleyado. Kahit wala ako, ang inyong kumpanya ay magiging maunlad pa rin sa hinaharap? Jiang Rulan, niloloko mo ako at hindi mo pinili ang 4 na among ito. Baka naman may mas maganda ka ng pupuntahan. Baka naman, pupunta ka sa kumpanya ni Madam Yang. May kumpanya na talaga akong gustong puntahan. Ngunit, hindi ito ang kumpanya ni Madam Yang, kundi isang maliit na kumpanya. Bagamat maliit lamang na pabrika. Ngunit para sa akin, mas makahulugan at mahalaga ito. Anong kumpanya? Ang napakaswerte na makukuha ka. May mas magandang kumpanya pa ba sa Haishi kaysa Yang Group? Ito ay Shiguang Garment Factory. Shiguang Garment Factory. Hindi ba malapit nang magsara iyon? Oo. Chen, tingnan mo kami ng Shiguang Garment Factory. Ang tela na ito at disenyo ng burda ay parehong naitala sa telebisyon. Ano ba itong pagwagayway mo ng mga kamay? Mabigat ang pasanin ng pabrika ninyo at mababa ang produksyon. Lahat pa kayo ay mga may kapansanan. Kahit ang komunikasyon ay may problema. Sa buong Haishi, walang gustong mamuhunan. May gagawin pa ako. Huwag mo akong gambalain. Ikaw ang nagkapalpak.
Wala akong kasalanan. Isang grupo ng mga may kapansanan. Hindi man lang tumigil sa bahay para tumanggap ng welfare at nagtayo pa ng negosyo. Talaga. Kung hindi pa rin mabenta ang mga damit, saan pupunta ang daan-daang mga kapatid na babae sa loob ng pabrika? Direktor Jiang, ang Shigwang Garment Factory ay puno ng mga babaeng manggagawang may kapansanan. Narinig ko na 3 buwan na sila walang natatanggap na order. OJ Rulan, huwag kang magpakabobo. Ang pabrikang iyon ay hindi dapat puntahan. Jiang Rulan, akala mo ba ikaw ay Dalu o Bodhisattva? Isang bangkaroteng kumpanya, inaasahan mong masasalba pa? Jiang Rulan, akala mo ba ang order ni Mrs. Yang ay kayang iligtas ang sirang pabrika? Huwag kang mabulag sa panaginip. Huwag siyang hadlangan. Bobo siya. Si Mrs. Yang ay hindi bobo. Paano niya ipamumuhunan sa ganong klaseng pabrika? Kapag ininis niya si Mrs. Yang, may pagkakataon tayo na agawin ang order. Nanay, matalino ka talaga. Sino ka? Layas. Basurero. Anong ginagawa mo sa opisina? Wala kaming basura para sa iyo. Malas talaga. Ikaw si Plant Manager Liao ng Shigwang Garment Factory. Tanong lang, nandito ba si Miss Jiang Rulan? Manager Liao, ako si Jiang Rulan ako, ang nakipag-ugnayan sa'yo. Kilala kita. Magaling ka talaga sa negosyo. Pero gusto mo ba talagang pumunta sa pabrika namin? Ang pabrika namin, masama ang kalagayan. Gusto ko talagang pumunta. Ang mga damit ninyo, walang problema. Kulang lang sa oportunidad. Basta makapasok sa merkado. Ang hinaharap ng Shigwang Garment Factory, hindi matatansya. Sisikapin kong tulungan kayo. Napakaganda nito. Sa pagdating mo ang pabrika namin, tiyak na mabubuhay muli. Jiang Rulan, alam kong mahilig kang magpanggap na bayani. Pero paano mo nagawang manloko ng isang taong may kapansanan? Isang sira-sirang pabrika lang ito. Akala mo ba may tao talagang mag-i-invest sa iyo? Walang pondo ng pamumuhunan. Kahit na sino, wala nang magagawa. Tama. Tama ang sinabi. Director Jiang, Shigwang Garments hindi mo talaga dapat puntahan. Tama ka, Director Jiang. Kung iisipin mong pumunta sa Shigwang Garment Factory, mas mabuti pang pumunta ka sa kumpanya ko. Director Jiang. Director Jiang, Manager Liao, dinaanan na ba ang lahat ng mamumuhunan sa buong High Sea? Inaasahang hindi kikita ang proyekto. Kaya walang mag-invest? Jiang Rulan, niloloko mo si Manager Liao, isang taong may kapansanan. Tama ba ito sa'yo? Xiao Liao, di ba? Niloloko ka niya. Ginagamit ka lang niya. Para makipagkumpetensya sa amin, Jiang Rulan. Ang sama mo talaga nang loloko pa ng taong may kapansanan. Talagang sobra na. Niloloko mo ako. Kung hindi manloko, ano pa? Sa buong Haishi walang mag-i-invest sa iyo. Siya isang ordinaryong empleyado lang may paraan na? Manager Liao, hindi kita niloko. Jiang Rulan, tumigil ka na. Payo ko sa'yo magpakabait ka na lang at bumalik sa trabaho. May sariling paraan ng paglalaro ang kapital. Walang sino man ang maglalakas loob na mamuhunan sa isang sira-sirang pabrikang walang pag-asa. Kung hindi mamuhunan ang iba, ako ang mamumuhunan. Jiang Rulan, akala ko pupunta ka sa mas magandang lugar. Hindi ko inasahang pipili ka't pipili tapos napili mo ang proyektong napakahirap parang impyerno. Mrs. Yang, alam mo naman, Jiang Rulan, hindi maganda ang mga proyektong inirerekomenda. Mas mabuting makipagtulungan ka sa amin. Hindi ba't sinabi ko na, tanging kay Jiang Rulan lang ako mamumuhunan, hindi ako mamumuhunan sa'yo. Pero Jiang Rulan, Sigurado ka bang mamumuhunan ka dito sa maliit at sira-sirang pabrika? Kahit na ang pagtatrabaho ay para kumita ng pera subalit ang pamumuhay ng tao ay hindi dapat tungkol lang sa pagkuha ng pera? Bukod pa rito, hindi mo rin masisiguro na ang Shigwang Garment Factory ay tiyak na malulugi. Mrs. Yan, gusto mo bang sumabay sa akin at magsugal? Jiang Rulan, kung hindi ka natatakot, ano pa ang dapat kong katakutan? Ang pera? Papel lamang yan? Kayo po ba ang matapang na investor na binanggit ni Miss Jiang? Nais po ba ninyong talaga mamuhunan sa aming pabrika? Yamang pinuri mo akong matapang mamumuhunan muna ako sa iyo ng 1 bilyon. 1 bilyon? Mrs. Yang, mas mabuting sa akin kayo mamuhunan kaysa sa kanya. Sinisiguro ko sa inyo, makakapagbalik ako sa inyo ng 1 bilyon. Oo nga, Mrs. Yang. Dapat kayong maging maingat, Jiang Rulan. Niloloko ka niya. Ang 1 bilyon na ipapamuhunan sa mga taong may kapansanan ay tiyak na magiging lubusang pagkalugi.
Ang kakayahan ni Jiang Rulan ay alam ko. Ang pera ko gagamitin ko kung paano ko gusto. Sino ang makapagsasabi ng anuman? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sangayon. Tia, bakit po kayo naparito? Hindi po ba kayo nagpapagaling sa ibang bansa? Yang Feng, bakit mo pinatawag ang tiya ko? Kung hindi ako umuwi, ang tahanan mo at kumpanya mo ay mawawasak dahil sa iyo. Hindi po, tiya. Si Yang Feng pong lalaking iyon siya. Ano ang nangyari sa kanya? Siya. Xiaofeng, nagkasala lamang siya ng pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki sa mundo. Bawat babae ay dumaan sa ganito. Ayon sa kasabihan, mahalaga ang nagbabagong buhay. Maraming bagay sa labas ay nangangailangan pa rin ng lalaki. Hindi ka dapat nagpapadala sa damdamin. Pag-aksayahin ang pera ng kumpanya. Tiya, nagbago na ang panahon. Kayang magnegosyo ang mga babae. Tulad ni Jiang Rulan, napakakapable niya. Kung mas kilalanin mo siya, magugustuhan mo rin siya. Director Yang, kumusta po? Ako si Jiang Rulan. Ang pabrika ng damit na Shiguang ay isang pabrikang may malaking potensyal. Kaya ko inirekomenda kay Jinang Yang. Hindi talaga nagnanais aksayahin ang pera ng Yang. Kung ito ay stock na may potential, marami na sana ang nagsisigurong mamuhunan. Mauna pa sana kaysa sa kanya. Huwag mong isipin na maloloko mo ang aking pamangkin na hindi marunong sa negosyo at makakakuha ka ng pera. Alam kong nahihirapan kayo, ngunit kung lugi ang pabrika, dapat itong isara ng maaga para maipadala mo ang mga manggagawa sa mas magandang lugar at kumita ng mas malaki. Ganito na lang, bibigyan kita ng 10 milyon, ituring na separation pay ng mga empleyado. May tuturing din itong maliit na pagpapakita ng aking pagmamalasakit. Tita, ano bang ginagawa mo? Hindi dito para humingi ng donasyon si Manager Liao. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Mga babaeng manggagawa, may kapansanan ang nasa loob. Maliban sa akin, walang gustong umupa sa kanila. Bagamat kami ay may kapansanan, ngunit may kakayahan at kasanayan kami. Ngayon, handa si Miss Jiang na turuan kami ng negosyo. Bigyan mo na lang kami ng isa pang pagkakataon. Tama siya, tita. Huwag mong maliitin ng mga babae. Noon, hindi ba't kasama ng tatay ko ang nanay ko sa pagtatayo ng negosyo sa labas? Doon mali ang pamumuhunan ng nanay mo. Kaya't ang tatay mo ay namatay sa sobrang pagod sa kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Doon biglang nagbago ang patakaran. Hindi masisisi ang nanay ko. Lalong hindi nito napatutunayan na mas mahina ang mga babae sa negosyo kaysa lalaki. Siya. Nagne-negosyo tayo, hindi nagbibigay ng limos. Si Xiaofeng ay pinili ng tatay mo na maging asawa mo. Dapat mo siyang pagkatiwalaan at hindi ang isang dayuhan. Ang lalaki ng bababae ay parang bulok na repolyo. Hindi na ako muling maniniwala sa kanya. Asawa mo siya. Kung hindi siya, sino ang paniniwalaan mo? Ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Nagpasya ako. Napatuloy na pamunuan ni Xiaofeng ang negosyo ng kumpanya nang hindi ka madaling malinlang at may lagay sa panganib ang kumpanya. Hindi. Tita, huwag kang mag-alala. Mula ngayon aalagaan ko ng maayos at pamumunuan ng Yangs patungo sa tagumpay. Miss Jiang, hindi na ba tayo makakakuha ng pamumuhunan? Kung sakaling magsara talaga ang pabrika, paano mabubuhay ang mga kapatid na babae sa pabrika? Manager Liao, huwag muna kayong mag-alala. Ilalabas ko ang lahat ng aking ipon. Kahit na hindi kalakihan ng halaga, pero sapat na para sa pansamantala. Ang mga susunod na bagay, ako na ang bahalang humanap ng paraan. Ting, Jiang Rulan, ganito lang kaliit ang pera mo. At nag-aaral ka pang mamuhunan at magsalita ng proyekto. Natatakot ako na ikaw ay hindi tatagal ng 1 buwan. Jiang Rulan, huwag mo nang lukohin si Manager Liao. Tama si Chairman Yang. Ang pagnenegosyo kailangan pa ring umasa sa mga lalaki. Kaming mga babae kailangan lang magbigay ng suporta sa likod at maging mabuting asawang babae. Ate Rulan, pwede ba ako mag-invest ng 10 first second? Naniniwala ako sa'yo. At higit na naniniwala na ang mga babae ay maaari ring magkaroon ng malaking tagumpay. Mag-invest din ako ng 10,000. Maglalabas ako ng 20,000. Mag-invest din ako. Mag-invest din ako. Mag-invest din ako. Kayong grupo ng mga babae nagkakampanya ba ng crowdfunding o nagpapalabas ng token ng tulungang pambabae? Ang kaliit-liit ninyong sahod. Ano ang magagawa nito? Kayong grupo ng mga talunan, nandito pa nagkakampanya ng pagtutulungan para sa init nagpapadala na sa sariling emosyon. Lin Weiwei, ang tulungang pambabae ay hindi kailanman pagpapanggap. Sila ay nagtaas ng kamay dahil nakikiramay sila dahil sila rin ay minsang nangapakan sa kahirapan minamaliit ng iba. Dahil sila ay nabasa na ng ulan, kaya gusto nilang tulungan ng ibang kapatid na babae sa pamamagitan ng payong. Tia! Babae ka rin. May mga hirap ka rin. Hindi mo ba kayang isipin ang sarili mo sa kanilang lugar mag-isip para sa kanila? Bigyan mo na lang sila ng isa pang pagkakataon. Dahil nga ngayon ay nakaupo rin ako sa wheelchair. Kaya malinaw kong alam
kung gaano kahirap para sa kanila ang magtagumpay. Sasha, kami ay mga negosyante, hindi mga mapagkawang gawa. Kung ako ay magpupumilit na mamuhunan, Kung gayon, maghintay ka na ipaalis ka sa lupon ng mga direktor. Tia, Alam mo naman, kung hindi ako sang-ayon, walang susuporta sa iyo sa lupon ng mga direktor. kung gayon, gagamitin ko ang sarili kong pera para mamuhunan. Ayaw mo talagang makinig, hindi ba? Paulit-ulit kong sinabi ang lahat ng ito. Wala ni isang salita ang pumasok sa iyong isipan. Tia, naiintindihan ko ang lahat ng sinasabi ninyo. Nais ko lamang patunayan na kayang magnegosyo ang babae. Magaling si Jiang Rulan. Siya at ni Direktor Liao, kulang lamang sa isang pagkakataon. Nakasalalay dito ang 100 pamilya. Sana'y bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Hindi namin kayo bibiguin. Sa simula ng susunod na buwan, magdaraos ng regular na pulong ang Yang Group. Sa oras na yon, ikaw at si Yang Feng ay maghaharap ng kanya-kanyang plano sa pamumuhunan. Kung sino man ang makakuha ng mas maraming suporta mula sa mga shareholder, iyon ang pamumuhunan. Walang problema, Tia. Susundin ko ang lahat ng sinasabi ninyo. Ngunit, Salamat, Direktor Yang, sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Tiyak naming patutunayan sa inyo na ang kababaihan ay maaari ring magtagumpay sa sariling karera at magtagumpay sa buhay. Yang Feng na basura, patuloy na naniniri kong patalikod. Ngayon ang mga tao sa lupon ng mga direktor kahit tawag ko ayaw sagutin, paano sila boboto para sa atin? Sa pagkakataong ito, talo na tayo sigurado. Paumanhin, ako ang pabigat sa inyo. Paano ka masisisi dito? At saka, habang lalo tayong minamaliit ng iba, tayo lalo natin kailangang pahalagahan ng sarili. Naniniwala ako sa kakayahan ng Shiguang. Manager Liao, dali-dali mong idisenyo para kay Direktor Yang at gumawa ng isang set ng damit bilang pasasalamat kay Direktor Yang para makita din ni Direktor Yang ang ating kakayahan. Walang kwenta! Ang tiya ko na yon. Kapag napagdesisyonan na, matigas talaga ang ulo. Kahit ipagkaloob mo sa kanya, isang bundok na ginto't pilak. Hindi mo pa rin siya mababago? Nasa tao ang gawa. Kung hindi tayo kikilos, wala talagang pagkakataon. Tungkol sa pagboto, ako ngayon ay nakahanap na ng isa, malaking shareholder na may impluensya. Sino? Yung mga malalaking direktor sa lupon, kahit prestihiyo ko ayaw bigyan? Magbibigay sa'yo ng prestihiyo. Matandang Sue, hindi miyembro ng lupon ng mga direktor, kundi isang founding member ng grupo. 10% ng shares ang hawak niya. At saka si Matandang Sue iginagalang at pinagkakatiwalaan ay kinatawan ng mga retail investor. Basta maakit natin siya. Dagdag pa ang mga retail investor na iyon. Magkakaroon tayo ng 20% suporta ng shareholders. Hindi maliit ang ganitong lakas. Kilala mo pala si Matandang Sue. Matagal niyang kalaban ng tiya ko. Mas mainam ito. Hindi siya madaling maapektuhan ng impluensya ng iyong tiya. Ang iyong 25% kasama ang 20% ni Matandang Sue. Kaya mayroon na tayo? 45% suporta. Kahit pa si Yang Feng ay nakumbinsi na ang lahat sa lupon ng mga direktor, 35% lang. Talo na siya sigurado. Pero mahirap pakisamahan ng taong ito. Maliban sa Go, wala siyang interes sa iba pa. Matagal na rin siyang hindi nakikialam sa mga bagay ng grupo. Talaga bang bibigyan kanya ng prestihiyo? Ngunit hindi ako marunong maglaro. Marunong ba kayo? Hindi rin ako marunong. Pero pwede akong matuto. Nitong mga araw na ito, pupunta ako sa lugar ni Jesus sa parke kung saan siya madalas maglaro ng chess. Kung may anumang problema sa pabrika, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Si Jisoo nga talaga. Ako pa talaga ang nakasalubong sa kanya. Sabi ko kay Lao Su, ang paglalaro mo ng chess, napakakomplikado naman. Eh siyempre naman, ang galaw na ito, pinag-aralan ko ng 3 buong araw. Ang ganda talaga ng paglalaro mo. Mas masusi pa kaysa sa libro. Anong mga diskarte ba ang nasa libro? Baguhan pa lang. Oo. Manong,
Ang galing ninyong maglaro ng chess. Maari mo ba akong turuan? Pag nanalo ka na, saka tayo mag-usap. Lao, so hindi ka na maglalaro? Guro, ilang araw na akong nag-aaral ng chess. Maaari mo bang turan ako ng mga pamamaraan para siguradong manalo? Ang pag-aaral ng chess ay hindi para lamang sa panalo o talo. Masyadong malakas ang hilig mo sa panalo. Hindi ka bagay maglaro ng chess. Ibabalik ko na lang ang bayad mo. Maglaro tayo ng isang round. Ang chessboard ay parang negosyo. Hindi ito matututunan sa loob lamang ng ilang araw. Masyado kang mapagpanggap. Hindi ka tapat ang kalooban. Umuwi ka na lang. Kinamumuhian ni Jisoo ang mga taong mapagsamantala. Payo ko sa iyo. Sumuko ka na lang. Sino ang matatalo at sino ang mananalo ay wala pang katiyakan. G. Yang. Huwag magmadali. May problema sa pabrika. Dali-dali. Jiang Rulan, wakas na nating ito. Bilis. Nga. May nasugatan na namatay ba? Wala. Pero ang mga telang nakatago sa bodega nasunog lahat. Pinaghihinalaan kong may sinadyang magpalagay ng apoy. Nakapag-report na ako sa pulis. Noong nakaraang 2 araw lang kami nakakuha ng order. Ang mga telang ito ang gagamitin para sa mga damit sa order. Nawasak ito ng husto sa sunog. Tiyak na madidisappoint ang lahat. Maaari pa namang muling bilhin ng tela. Basta't ligtas sa mga tao. Aba. May sunog. Mukhang napakasikat ng aming direktor Jiang Kaya. Pati ang langit tumutulong sa iyo. Dagdag na apoy sa apoy. Wala kayong pakialam. Mas mabilis pa kayo kaysa sa pulisiya. Hindi ba kayo ang naglagay ng apoy? Madam Yang, huwag kang magsalita ng walang basehan. Nagpabili lang ako sa kaibigan ng order ng damit dito para tingnan ang progreso. Hindi ko inasahan na napaka-unreliable ninyo. Mukhang ang order na ito hindi ninyo matatapos. Ayon sa kontrata, kailangan ninyong bayaran ako ng 1 milyon. Ikaw pala ang nag-order. Ikaw ang nagbalak ng scheme na ito at gusto mo pa kaming gansuhin ng 1 milyon? Tignan mo ang hindi ko babaliin ang mga binti ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Halika kayong lahat at tingnan, ang heiress ng Yang Group ay umupapala ng mamamatay tao. Inaabuso ang kapangyarihan, hindi ba? Lin Weiwei, ano pa ba ang kaya mo bukod sa pagkalat ng chismis? Ngayon ang oras na nakasaad sa kontrata ay hindi pa dumarating. Ano ba ang minamadali mo? Ang tela binili na namin muli. Tiyak na maihahatid namin ito sa takdang oras. Hindi naman sigurado yan. Ginoong Yang, nagawa ko na ang ipinag-utos ninyo. Nabalitaan kong gusto ninyong bumili ng tela. Pamanhin, kamakailan ay pinalawak ng kumpanya ang kapasidad sa produksyon. Sa Haishi at mga kalapit na lungsod, lahat ng tela ay binili na ng Angkanyang. Mukhang wala kayong paraan upang maihatid sa takdang oras. Yang Feng, gago ka! Ikaw pala ang nanggugulo sa likuran. Ako! Yang Li siya ngayon kahit ang iyong tiyahin ay hindi sumusuporta sa iyo. Anong ipinagmamalaki mo? Nakuha ko na ang mga sapi sa lupon ng mga direktor ng kumpanya ng lahat ng direktor. Kasama ang sa akin at sa iyong tiyahin ay umabot na sa 55%. Ngayon talagang matatalo ka. Hindi ba sinabi ng tiyahin na mananatili siyang neutral? Ipinangako niyang iboboto ka. Ang pamilya ninyong Yang ay walang lalaking anak at mapuputol ang lahi. Sa hinaharap ay ako ang pag-asa ng Angkanyang. Kung hindi niya ako susuportahan ba niya ang isang tulad mo na walang silbing babae? Kapag ako ay nanalo agad kitang, itatalsik sa lupon ng mga direktor. Mabuti pa sa hinaharap sa bahay na lang ako paglingkuran. Ginoong Yang, talagang mahusay kayo sa estratehiya. Kung gayon ang kontratang ito ay maaari na bang lagdaan? Kontrata? Anong kontrata? Lumayas ka sa harapan ko! Ngayon ituring na lang bilang kabayaran sa nakaraan mong paglilitrato sa akin ng patago. Quits na tayo. Sa hinaharap huwag mo na akong gambalain. Ako si Yang Feng ay hindi kailanman nakikipagnegosyo sa mga hangal. Hindi, Ginoong Yang. Hindi naman ganyan ang sinabi ninyo dati. Ang ingay. Ginoong Yang. Ginoong Yang. Anong ginagawa ninyo? Tigil! Jiang Rulan. Dahil may kaunting utak ka naman, bibigyan pa kita ng isang huling pagkakataon. Sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan.
Bakit mo hahayaang ang mga walang silbing babaeng ito ang sumira sa iyong magandang kinabukasan? Ang tunay na walang silbi ay kayong mga humahamak sa kababaihan. Sa palagay ba ninyo napakahina ng kapangyarihan ng kababaihan at hindi gaanong mahalaga? Ngunit ang maliliit na liwanag ay maaaring magtipon upang maging isang ilog ng bituin. Tiyak na matatalo namin kayo. Malaki ang mga salita mo. Jiang Rulan, halika't magtaya tayo. Kung mananalo ka sa lupo ng mga direktor, aalis ako sa angkanyang at hindi ako magsisisi. Ngunit kung ikaw ang matalo, magtatrabaho ka para sa akin. Nang libre sa loob ng 5 taon o hindi 10 taon. Pipirmahan natin ito bilang patunay. Matapang ka ba? Hindi maaaring pumirma. Yang Feng, ang bagay sa pagitan mo at ako. Huwag mong isangkot si Rulan. Huwag kang pipirma. Huwag kang pipirma. Ayaw naming maging pabigat sa'yo. Hindi ba't napagkasundoan na natin? Dapat tayong magtulungan. Magtulungan at magdamayan. Paano na ang tela? Ang tela. Paano na? Ako ang bahala sa problema sa tela. Bukas ng umaga, tiyak na maihahatid sa pabrika. Pagdating ng tela, magpapangkat-pangkat tayo at mag-overtime. Hinding-hindi natin pahihintuin ang mga makina. Anuman ang mangyari, ihahatid ng nasa oras. Nangako rin si Jisoo na makikipaglaro ulit ng chess sa akin. Basta't ako ang manalo, boboto siya para sa amin. Mga kapatid, magkaisa tayo. Sabay nating wakasan ang laban na ito. Mukhang nitong nakaraang panahon, hindi ka nagkulang sa pagsisikap. Pakiusap, maging maawain po kayo, Jisoo. Natalo ako. Rulan, ano bang ginagawa mo? Ituloy mo! Hindi pa tatalo. G, Su, pakinggan niyo po ako ang Shiguang Garment Factory sila. Natalo na si Jiang Rulan. Kahit na anong hirap ang inyong dinaranas, hindi ako sasali sa bagay ng pagboto. Hindi, Jisoo. Sa inyong ilan lang babaeng walang silbi, gusto niyong daigin si Sulao. Ano ang nangyari? Nasayang lang ang inyong pagod. Jiang Rulan, ikaw na walang bayad na katulong. Bukas ka na pwedeng magsimulang magtrabaho. Hindi pa nagsisimula ang botohan. Si Ji Yang ay nagbubukas na ng champagne, ang yabang mo. Binili mo na ba ang mga boto? Ano ang kinalabasan? Sa totoo lang alam na ng lahat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Rulan, naipadala ko na ang ginawa nating damit. Sa aking tiyahin. Sasang-ayon ba talaga siya dahil lang sa isang damit? Para suportahan tayo. Hindi naman sigurado. Ang pagbibigay ng damit ay pagpapahayag lamang ng ating pasasalamat sa kanya kung isusuot niya ito. May maliit pa tayong pag-asa. Wala na. Hindi sinuot ng tiyahin. Talo na tayo? Basta ginawa natin ang lahat ng makakaya. Walang pagsisisi. Tiyahin. Maupo po.
Yamang kumpleto na ang lahat. Magsimula na tayong bumoto. Ang sumusuporta sa mungkahi ni Jiang, mangyaring itaas ang inyong kamay. Sige, pakibaba na ang kamay. Ang sumusuporta sa mungkahi ng direktor na si Yang Lisha, mangyaring itaas ang inyong kamay. Batay sa proporsyon ng bahagi si Jiang, ay nakakuha ng kabuang 35% suporta ng bahagi. Mas mataas kaysa kay Yang Lisha 25% ng bahagi. Binabati kita, G. Yang pagbati. Huwag kayong mag-alala mga ginoo. Ang proyektong ito ko ay pakikipagtulungan sa malaking internasyonal na grupo. Sa konserbatibong pagtaya, may 20% kita. 20, G. Yang may kakayahan talaga. Sa kumpanya na mayroon ka. Kami ay panatag na. Tiyahin, mayroon ka pang 20% bahagi. Ibigay mo na lang sa amin ang iyong boto, talagang kailangan ka namin. Shasha, sinabi na ng tiyahin dati, igalang niya ang opinyon ng karamihan ng mga shareholder. Ngayon, ang aking boto ay mas mataas kaysa sa iyo. Kahit bumoto man ang tiyahin, tiyak na ibibigay sa akin. Tama ba tiyahin? Sandali bago ako bumoto, may isa pang kinatawan ng shareholder na boboto rin. Sino? Sino pa? Kinatawan ng shareholder. Ako. Si Sulao. Ginoong Su. Ang tagal na nating hindi nagkita. Mga kasama, huli na ang dating ng matandang tulad ko. Sana'y mapatawad ninyo. Rulan, bakit mo na parito si Ginoong Su? Hindi naman siguro siya dito para bumoto para sa atin. Hindi ko rin alam. Maupo na tayong lahat. Ginoong Su, kung darating po kayo, bakit hindi ninyo ipaalam sa amin ng maaga para naman masalubong namin kayo? Ngayon kasi ako araw-araw. Wala nang ginagawa kundi maglaro ng Go. Hindi na masyadong nag-aalala sa ibang bagay. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para rin sa aking batang kalarong Go. Ginoong Su, sinabi ninyong boboto para sa inyong kalarong Go, hindi ba? Sino ba ang kalarong Go ni Ginoong Su? Rulan, talagang para sa iyo na parito si Ginoong Su, nagtagumpay ka. Ginoong Su ang kalarong Go na tinutukoy ninyo ay si Jiang Rulan, hindi ba? Ngunit sa pagkakaalam ko nang siya'y makipaglaro sa inyo ng Go ay natalo na siya. Ayon sa kasunduan ninyong dalawa, hindi kayo maaaring bumoto para sa kanya. Ginoong Su, tayong mga nasa negosyo ay mahalaga ang prinsipyo ng isang salita, isang ginto. Kayo po, ngayon ay nagbabago ng isip. Mukhang hindi maganda ito. Kung talagang may kasunduan kayo, talagang hindi na maaaring bumoto pa. Si Ginoong Su ay iginagalang at pinahahalagahan, hindi gagawa ng kalokohan. Itong si Yang Feng, gusto ko sanang ipasara ang kanyang bibig. Huwag munang magmadali. Hindi pa nagsasalita si Ginoong Su. Ang gagawin ko, hindi mo pa dapat pakialaman. Paumanhin po, Ginoong Su, huwag po kayong magalit. Tingnan ninyo ang bibig kong ito. Ako ay sumobra. Ang pagpunta ko rito ngayon ay atas ng mga bata sa Go Club para magpasalamat kay Director Liao at kay Jiang Rulan. Pabrika ng damit na Shiguang. Para sa mga bata, sa samahan ng chess ay nag-sponsor ng bagong uniforme ng samahan. Paglabas nila para sumali sa paligsahan, mas naramdaman nila ang diwa ng pagkakaisa. Maraming salamat sa papuri, Jisoo. Ang mga ito ay lahat desisyon ni Manager Liao at ang mga kapatid na babae sa pabrika ang nagpasya. Rulan, nakakuha tayo ng ilan mga nasunog na tela. Kahit hindi buo ang tela, hindi magagamit para sa mga order ng damit pang adulto. Pero sa paggupit at pagbabago ng mga damit para sa mga bata sa chess club. Sakto lang. Ang ganda, makikipag-ugnayan na ako sa presidente ng chess club. Kaya Jisoo kayo at ang maliliit na shareholder na inyong kinakatawan ay gustong iboto ang proyekto ng pabrika ng damit na Shiguang. Ang boto ni Jisoo ay kumakatawan sa 20% ng pagmamayari. Ang pabrika ng damit ay magkakaroon na ng 45% suporta kaya lalampas na kay Ji Yang. Walang kwenta ni isang matandang lalaki ay hindi mo maayos. Walang silbi sa akin ang pagkakaroon mo. Rulan, malapit na tayong manalo. Mukhang hindi nasayang ang mga damit ni Manager Liao. Ang iyong pag-aaral ng chess ay hindi rin nasayang. G, sumaari na kayong bumoto. Ako ay a-abstain.
Abstinensya? Jisoo, Hindi ako nagkakamali ng pagdinig, no? Rulan, hindi ba't si Jisoo? Ay narito para suportahan tayo? Bakit siya biglang nagbago ng isip? G, Su malamang ay narito para bigyan tayo ng lakas ng loob. Talagang natalo ako. Hindi siya pwedeng lumabag sa kanyang pangako. Pero nagpapasalamat na ako kay Jisoo sa pagpunta rito para palakasin ang aming loob. Jisoo, bakit ka nag-abstinensiya? Masyado nang matagal na wala si Jisoo sa mundo ng negosyo. Hindi rin niya masyadong naiintindihan ang proyekto. Kaya ang pag-abstinensya ay talagang ang pinakamatalinong desisyon. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka naman nakikisabat? Ang dahilan kung bakit hindi ako bumoto lamang ng sang-ayon ay hindi sapat para ipahayag ang aking suporta kay Jiang Rulan. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang gumamit ng paglalaro ng chess para makipagpalagayan sa akin. Tanging si Jiang Rulan ang tunay at tapat na nagpatuloy sa pag-aaral nito. Hindi ba't ito ay pagsasamantala para pasayahin lamang kayo? Kaya ko rin itong matutunan. Kahit sino ay pwedeng matuto. Hindi naman ibig sabihin ito na siya ay napakagaling. Ngunit ikaw, Yang Feng, gumamit ng malaking halaga para pasuhulan ang guro sa chess club na tumangging turuan si Jiang Rulan ng chess. Gamit ang pera at kapangyarihan, nakialam ka sa kalayaan ng iba na maglaro ng chess. Hindi ba't ito ay mababang uri ng ugali? Kaya pala kung bakit ang guro sa chess club ay nagpumilit na ibalik ang bayad sa pagtuturo. Ikaw pala ang may kagagawa nito. Yang Feng, tunay kang kasuklam-suklam. Wala akong ginawa. Huwag ninyo akong pagbintangang walang basehan. Ang mga ito ay ano ba talaga? Pahayag ng guro, record ng transaksyon, pati iyong assistant larawan ng pakikipagtagpo sa guro. Lahat ng ebidensya, nandito lahat. Itatangi mo pa ba? sino ang nag-utos na itago mo sa akin na gawin ang mga kalokohang ito? Hindi ka pa umalis. Matandang Su, mga tauhan sa ibaba ang walang muwang nandaya sa itaas at nagtago sa ibaba. Huwag po sana kayong magalit. Kanina mo sinabi, natalo sa akin sa chess si Jiang Rulan. Sa totoo lang, hindi. Hindi dahil mas mahina ang kanyang kakayahan kaysa sa akin, kundi dahil siya ay nakita na hindi ako maayos ang pangangatawan. Kaya niya pinatigil ng maaga ang laro. Natalo ako. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon para dayain ako. Sa halip ay nagpapakita ng kanyang kakayahan. Sobra po ang papuri ninyo, Matandang Su. Kahit hayaan ninyo akong magpatuloy, hindi ko pa rin kayo matatalo. Ang ugali sa chess ay tulad ng ugali sa buhay. Ang pinakamahalaga sa chess ay hindi ang manalo o matalo, kundi ang katapatan sa bawat paglalagay ng piyesa at kakayahan. 2 beses tayong naglaban sa chess. Ang iyong ugali at kakayahan, ako na matanda na ay humahanga. Kaya upang maipahayag ang aking suporta sa iyo mula ngayon, ibibigay ko ang aking at ng lahat ng maliliit na shareholders karapatang bumoto ng buong kapangyarihan sa iyo. Mabuti ngayon o sa hinaharap, anuman ang iyong gawin na desisyon, susuportahan kita ng walang pasubali. Ito ay 20% ng shares. Jiang Rulan, mula ngayon, ay magiging kinatawan ng malaking shareholder ng kumpanya. Ibig sabihin ang kanyang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa kumpanya ay nalampasan na si Giyang at pantay na sa Direktor Yang. Salamat sa tiwala, Matandang Su. Kung ganun direkta na akong boboto, ako ay boboto. Kay Beef, Yang Lisha. Kaya, pabrika ng damit na Shiguang, nanalo. Mali, ngayon ang 2 panig, isang panig ay 45%, isang panig ay 35%. 20% ni Direktor Yang. Kung kanino iboboto siya ang mananalo. Tia, huwag kang makinig kay Jisoo. Siya ang mortal mong kaaway. Ang pagpunta niya rito ay hayagang paghamon sa iyo. Huwag kang magpapaloko. Ang proyekto ko, ang pinakamakabubuti sa kumpanya. Yang Feng, tumahimik ka. Tia, huwag ka nang malinlang ni Yang Feng. Ang karakter at kakayahan ni Rulan, nakita mo na. Karapat dapat siya sa aming tiwala. Director Yang, alam kong may alinlangan ka. Ang pagkamatay ng kuya mo ay malaking dagok sa iyo. Sa palagay mo nagkamali sa paghatol ang hipag mo. May pananagutan ka rin. Mula noon, nawala ang tiwala mo sa sarili at umurong sa likod ng tanghalan. Sa palagay mo, hindi magaling ang mga babae sa negosyo? Sa mga taong ito ako ay laging nagsisisi. Kung nung una, ay naawat ko ang hipag ko. O kaya, kung mas matalino ako, baka ang kuya ko ay hindi sana. Ang ilang aksidente ay hindi mahuhulaan. Bukod pa rito, ang mga lalaking nandito, sino ang hindi pa nabigo sa pamumuhunan Direktor Yang? Noong araw ay isa ka ring mabagsik sa negosyo para sa grupo nakakuha ng 100 bilyong Iron Lady. Wag dahil sa isang kabiguan ay umurong at hindi sumulong. Lalong wag, sobrang protektahan si Lisa kung hindi.
masasaktan mo rin siya. Oo, tiya. Ayokong maging ibong kanaryo. Ayoko ring iabot ang kapalaran ko sa kamay ng iba. Gusto kong matuto. Pwede rin akong lumago? Sa totoo lang nang dumating ako kanina, suot ko ang binigay mong damit. Pero hindi sinasadya na dumihan ng isang batang babae. Kaya napalitan ng bago at ang batang babaeng iyon. Tao mo yun, di ba? Anong babaeng sekretarya ako hindi ko talaga kilala? Hindi ko sinabing sekretarya siya. Ang kailangan ng Young Group ay isang may malawak na pananaw, may talento, at tapat na leader. Hindi isang taong puro panlilin lang ang alam. Ipinapahayag ko na sinusuportahan ko si Lisa. Mula ngayon, ang Young Group ay mamumuhunan sa proyekto ng pabrika ng damit na Shiguang. Kasabay nito, aalisin ng grupo ang lahat ng tungkulin ni Yang Feng. Yang Feng, tinanggal ka na. Tinanggal ka na. Ha? Tiyahin, di mo ko pwedeng tratuhin ng ganyan. Sa loob ng maraming taon, sa Young Group, kung walang merito, may naitulong naman ako. Tiyahin, Ang kumpanyang ipinagkatiwala sa iyong taksil at walang utang na loob, mapagkalkula at hamak. Na tao ay mapapahamak talaga. Mula ngayon, si Shasha at ang Young Group ay wala nang kinalaman sa iyo. Umalis ka na. tiyahin. Binibining Jiang, magiging masaya ang ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Tiyak na magiging masaya ang pakikipagtulungan. Ang Shiguang Garments Factory ay napakagaling. Sa loob lang ng kalahating taon, nakakuha na sila ng pambansang demonstrasyon sa negosyo para sa mga may kapansanan. Nag-partner pa sila sa Young Group para itatag ang Shiguang Garments. Balita ko, naghahanda pa sila mag-IPO. Para sa akin, si Jiang Rulan talaga ang astig. Hindi lang niya madaling na ipatalsik si Jiang. Nakakuha pa siya ng pagkilala mula kay matandang Su at Direktor Yang. Binabati kita, G. Yang! Binabati kita, G. Jiang! Ang babaeng ito ang nagpabagsak sa Shen Corporation. Si Jiang Rulan na putang yan. Kinuhang lahat niya ang mga empleyado ng Shen at pinasok sa Shiguang Garments. Talagang matagal na niyang planong gawin ito. Kung hindi ako makaganti ng ganitong pagtataksil, hindi ako karapat-dapat tawaging tao. Tay, nagmamalaki pa siyang papalitan ng ating Lin Group. Sa kanyang karanasan, bilang batang babae lamang, purang pantasya lang yan. Pero may natanggap akong balita na may darating pang isa na napakahalagang panauhin ngayong gabi. Maging maayos muna kayong dalawa. Baka masira niyo ang reputasyon ng pamilyang Lin. Subalit, Dumating na. Kalihim ko, ang tagal nating hindi nagkita. Nandito rin pala si Pangulong Lin ang Lin Group. Bilang isa sa ating mga matagal ng kumpanya, dapat masumali sa mga ganitong charity gabi. Huwag magalala. Kalihim ko ang Lin Group ay tutugon. Sa panawagan, hindi kayo mabibigo. Ang pagdating ng Kalihim Gu ay nagdagdag ng ningning sa aming charity dinner. Sina Pangulong Jiang at Pangulong Yang ay dalawang babaeng mandirigma. Ang malakas na suporta ninyo sa employment program para sa mga may kapansanan ay tunay na nakatulong sa probinsya. Malaking problema sa kabuhayan. Sobrang papuri iyan, Kalihim ko. Ang Shiguang Apparel ay nakamit ang kasalukuyang pag-unlad dahil sa lahat ng mga empleyadong may kapansanan. Sa hinaharap, patuloy kaming mag-hire ng mga empleyadong may kapansanan upang sila ay mabuhay tulad ng normal na tao at maipamalas ang halaga nila. At sinabi pa ni Rulan pagkatapos mag-IPO ng kumpanya, magtatag ng Shiguang Fund para matulungan ng mas maraming may kapansanan. Napakaganda. Uuwi ako at ire-report sa mga namumuno. Sa hinaharap, kapag may angkop na proyekto, uunahin kong irekomenda sa inyong dalawa. Pangulong Jiang, bakit hindi tayo humanap ng pagkakataon para makipagtulungan kami sa Lin Group? Ay dapat pa rin matuto mula sa Shiguang Apparel. At ang kumpanya namin gusto ring matuto kay Pangulong Jiang. Gusto rin namin. Mainit na mainit ngayon si Jiang Rulan. Hindi tayo dapat padalos-dalos. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon upang wakasan sa isang palo. maghintay. Gaano pa katagal maghihintay? Tingnan mo ang kanyang itsura ng isang hamak na nagwagi. Gusto ko na siyang punitin ngayon. Huwag magmadali. Ang mga kaaway niya ngayon ay hindi lamang tayo. Nakita ko kanina si Yang Feng. Yang Feng? Ano ang ginagawa niya dito? Jiang Rulan. Ginamit mo ang disability program para magpayaman. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa lahat. Yang Feng, nandito ka ba para guluhin ang okasyon? Lumabas ka na! Alam mo ba si Jiang Rulan lihim na kinuha mula sa Shiguang Garment Factory 500,000? Ang perang ito, nakadeposito pa rin sa kanyang bank account. Totoo ba ito? Si Jiang Rulan ay nangahas na magnakaw ng pondo ng kumpanya. Maaari itong magdulot ng pagkakakulong. Sa tingin ko, ay si Yang Feng ayaw tanggapin na umalis ng walang dala. Nagsasalsal ng paninirang puri. Matagal na siyang bihasa sa negosyo, maaaring may totoong insider information. Sabi ko na, bakit si Jiang Rulan ay napaka-entusiastiko sa paggawa ng charity? May kapalit na benepisyo pala. Yang Feng, wag mong pag-awayin ng mga tao rito. Hindi ako maniniwala. Sa iyong kasinungalingan. Nagsisinungaling ka. Yang Feng, hindi ka ba natatakot na idemanda kita sa libelo? Presidente Jiang,
Ano ba talaga ang nangyayari? Kalihim General, huwag kayong mag-alala. Pinagkakatiwalaan ko si Roland Yang Feng. Mas mabuting magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi, handa ka sa legal na sulat. Tignan ninyong mabuti. Ito, ang larawan ng transaksyon ng paglilipat ng pera. Kung hindi kayo naniniwala, maring tumawag sa bangko para magsiyasat. Ang Shiguang Garment Factory talaga ang naglipat ng 500,000 sa kanya. Imposible. Halo, ako si Yang Lisha ng Yang Group. Pakitingnan ninyo para sa akin Shiguang Garment Factory kung naglipat ng pera kay Jiang Rulan. Opo, Presidente Yang. Hindi paglilipat o dividend. 1,500,000. Opo, Presidente Yang, may 500,000 paglilipat. Inilipat kahapon sa account ni Presidente Jiang. Ruland, ano ba talaga ang nangyayari? Ginoong Su, nabalitaan kong si Jiang Rulan ay yung dating nandambong ng pondo ng kumpanya kaya tinanggal ng Shen Group. Diyos ko to, hindi ko inakala na si Jiang Rulan ay isang paulit-ulit na kriminal. Mukhang si President Yang ay talagang nagkamali ng pagkilala sa tao ngayon. Patong pera ng pabrika ng mga taong may kapansanan ay niloko pa. Napakasamang tao talaga ito. Yang Lisha, malabo ang iyong pagkilala sa tao na naging dahilan upang ang pondo ng pamumuhunan ng Yang Group ay illegal na inangkin ng iba. Kung kumalat ang balitang ito ay babagsak ang halaga ng stock ng Yang Group. Sa oras na yon, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag sa Board of Directors. Hindi ganyan tao si Rulan. Rulan, mabilis mong ipaliwanag ng malinaw sa lahat. Ako. Matibay ang ebidensya. Ano pang paliwanag ang ipapaliwanag? Ang mga babae ay emosyonal kumilos. Hindi makakagawa ng malalaking bagay. Sa negosyo ito, mas angkop pa rin ng mga lalaki. Ang mga babae mas mabuti pa rin sa bahay mag-alaga ng asawa, magturo sa mga anak at gumawa ng gawaing bahay. Ha ha ha. Matagal nang bumagsak ang dinastiyang Qing. Ano pa ba ang pinangarap ninyong mga ito na makalumang feudal na panaginip? Ang tingin sa negosyo ay kakayahan, hindi kasarian. Kayo ngang malalaking lalaki ang perang kinikita para sa kumpanya. Sa isang taon, mas marami ba kaysa sa kinikita ko sa isang buwan? At ikaw, Yang Feng, ang larawang ito ay saan mo nakuha? Ito ay personal na privacy. Illegal ang pagbebenta ng privacy. Jiang Rulan, huwag mong subukang ilihis ang usapan. Sabihin mo lang ang larawang ito kung totoo ba talaga. Tiyak na nagkamali kanina. Tatawagan ko ulit ang mga tao sa punong tanggapan para mag-imbestiga. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Totoo ang larawang ito. Rulan, ano bang sinasabi mo? Hemp, Jiang Rulan. Kaya pala ang taas ng iyong entusiasmo. Tumulong sa isang malapit ng magsarang pabrika. May pakinabang pala rito. Jiang Rulan Nitong, mga nakaraang taon, nagdaya ka ng malaking pera ng aming pamilyang Shen. Tito Lin, buti na lang hindi ka nakipagtulungan sa kanya. Kung hindi, ang pera ng inyong pamilyang Lin ay matagal nang naisahan niya. Yamang inamin niya mismo bakit hindi samantalahin para pabagsakin ang kakilakilabot na katunggaling ito. Jiang Rulan. Hindi ko inakala na ikaw pala ay nagpapakabanal ng ganito. Maging si Kalihim Gu ay muntik ng malinlang mo. Jiang Rulan, ano ba talaga ang nangyayari? Ang perang ito ay paunang bayad mula sa pabrika sa ibang bansa. Pero kahapon, sinabi ni Accountant Liu na ang corporate account ay pansamantalang naka-freeze dahil sa paghahanda para sa IPO. Pero kailangan ng proyekto ng pondo para makapagsimula. Kaya ginamit ko ang aking personal na account para sa pansamantalang cash flow. Kung ganito ang sitwasyon, bakit hindi alam ni na Yang Lisha at Manager Liao? Kahapon sinabi ni Accountant Liu na nakausap na niya si Manager Liao. Ang anak ni Accountant Liu ay may sakit kaya siya naka-leave. Ilang araw na akong hindi nakakasalubong sa kanya. Baka nabulgar na ang kalokohan kaya tumakas na. Rulan, baka napasok ka sa isang bitag? Yang Lisha, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin kay Jiang Rulan. Akala mo ipamumunuan niya kayo sa kung anong pakanang pagtutulungan ng kababaihan. Malinaw na ginagamit niya kayo para manloko ng pera. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, may testigo ako rito. Pasok ka. Accountant, Liu, bakit ka nandito? Ano ba talaga ang nangyayari? Saan ka pumunta? Accountant Liu, bakit ka nagsisinungaling ni hindi alam ni Director Liao ang bagay tungkol sa paglilipat ng pera? Paano mo ipapaliwanag? Ako? Hindi ko alam. May sakit ang anak ko. Baka nakalimutan ko lang sandali. Nakalimutan? Accountant Liu, alam mo ba na ito ay makapinsala kay Rulan? Yang Lisha, huwag mong bantaan ang saksi. Accountant Liu, huwag kang matakot. Basta sabihin mo ang totoo. Gagaranan tiyak ko ang iyong kaligtasan. At ng iyong pamilya, walang mangyayaring masama. Ano ba talaga ang sitwasyon? Kung hindi ninyo malinaw na maipapaliwanag, wala akong magagawa kundi tawagan ng pangkat ng investigador para imbestigahan ng malinaw. Tama na tama ang sinabi ni Kalihim Gu. Hindi ito maliit na bagay. Ang Shiguang Garment Factory ay kumukuha ng pampublikong proyekto para sa mga may kapansanan ng lalawigan. Hindi papayagan ng kahit kaunting kalokohan. Kailangang magsagawa ng mahigpit na investigasyon ng pangkat ng investigador upang lumabas ang katotohanan bilang babala sa iba. Rulan, ano ang gagawin natin? Huwag nating hayaan silang tumawag sa pangkat ng investigador. Kung mahuli ka ng pangkat ng investigador, mas lalong hindi mo maipapaliwanag. Magsalita ka na. Gusto mo ba talagang mahuli ng pangkat ng investigador at madala? Isipin mo ang iyong anak. Kung hindi siya makahanap ng donor sa bato, mamamatay siya? Lahat ito ay pinagawa sa akin ni Pangulong Jiang.
taga-accountant na Liu. Anong problema ang kinakaharap mo? Maari mong sabihin sa akin. Matutulungan kitang lutasin ang lahat. Oo nga, taga-accountant na Liu, wag mong siraan si Rulan. Binuhay ni Rulan ang pabrika. Tayo'y pinagkakitaan niya. Wag mong gantihan ng masama ang kabutihan. Tigilan na ang kakadaldal taga-accountant na Liu. Iharap mo na lang ang ebidensya para marinig ng maigi ng lahat eh. Pangulong Jiang, natanggap ko na ang Rue 50,000 mo. Gagawin ko ang iniutos mo. Sige, kapag natanggap ko ang Q500,000, bibigyan pa kita ng Q50,000. Ano masasabi mo diyan, Jiang Rulan? Bakal na katibayan. Ano pa ang masasabi mo? Dapat arestuhin si Jiang Rulan. Ikulong. Ikulong habang buhay. Matandang suito ba ang inyong Yangs na nahanap na kasosyo? Kalihim Gu. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Matandang Su. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Si Jiang Rulan ay isang manloloko. Noon pa man ay alam ko na may mali sa kanya. Sayang kayo. Ayaw maniwala kundi sa kanya. Maging para sa kanya. Ipinagtabuyan ninyo ako sa Yangs ano ang nangyari. Nagdulot ng malaking gulo. Yang Feng, ang pagpunta mo rito ngayon at paggawa ng eksenang ito, ano ba talaga ang layunin mo? Sabihin mo na ng lahat-lahat. Ace, ayaw ko rin ng gulo. Basta si Jiang Rulan ay isauli ang pera. Ikaw ay magbitiw sa pwesto. At ako'y papapasukin muli sa Yangs bilang general na manedier. Huwag kang magsasabi ng ganyan. Oh, ganun ba? Eh di ipaparesto ko siya. Pahuliin sa pulisya. Walang kailangang abala. Nakatawag na rin ako sa pulis. Sino ang tumawag sa pulis? Dalawang opisyal. Ako ang nag-report sa pulisya dahil may taong sinadyang maglagay ng ebidensya para ako'y maipahamak at nagdukot pa ng ibang tao. Nilagay sa panganib ang kaligtasan ng iba. Ang taong iyon ay si Yang Feng. Si Yang Feng pala, siya pala talaga. Jiang Rulan, malinaw na ikaw ang nangurakot ng pondo ng publiko. Nagpasasa sa sariling bulsa. Ngayon ay nagsisikap pang baliktarin ang sitwasyon. Parang panaginip lang yan. Ako si Kalihim Gu. May mga matang parang apoy at ginto. Paano ako malilinlang mo? Kalihim, Gu, nagsisisi ako na hindi ako direktang sumagot kanina dahil ang pangkat ng pagpapatupad ay natagpuan ng anak ni Accountant Liu. Natagpuan na ba ang anak ko? Liu Yang ba ang pangalan ng anak mo? Naihatid na siya sa ospital. At sinabi ng doktor na namatch na ang pinagmumulan ng bato niya. Maaari na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Totoo ba? Napakaganda naman. Salamat sa iyo. Salamat, Ji Jiang. Ligtas na si Yang. Dapat ay masaya ka. Tungkol sa bayarin sa operasyon, na una nang binayaran ng kumpanya, sa susunod, tutulong din ang Shiguang Foundation. Salamat, Ji Jiang. Iniligtas mo ang buhay ng pamilya ko? Kung wala ka, nagawa ko na sana ang malaking pagkakamali. Tumayo ka. Ito, ano talaga ang nangyari? Siya ang may balak na saktan si Ji Jiang. Nagsisinungaling ka. Mag-ingat ka. Isasaktal kita sa paninirang puri. Hindi ako nagsisinungaling. Sa harap ng mga kasamahan sa law enforcement at sa harap ng lahat, ako'y nanunumpa. Kung nagsisinungaling ako, ipakulong mo ako habang buhay. Hindi ko na makikita ang anak ko. Yang. Kasalanan ng nanay mo. Walang perang nanay mo para sa kidney transplant mo. Pasensya na sa iyo, anak. Ano ang ginagawa mo? Yang. Basta susundin mo ng maayos ang sinasabi ko, ginagarantiya kong gagaling ang anak mo. Kung hindi, ha. Wala akong magawa. Kaya ginawa ko ang itinuro sa akin ni Yang Feng. Himukin si Ji Jiang na maglipat ng 500,000 sa personal niyang account. Ngunit agad itong natuklasan ni Ji Jiang. Inutusan ako ni Ji Jiang na gamitin ang kanilang plano laban sa kanila at gumawa ng peking larawan para kay Yang Feng. Ano? Peking larawan pala yun. Ikaw naggaga. Naglakas loob kang lokohin ako. Nandito pa ang mga kasamahan sa law enforcement. Nais mo pang manakit ng tao? Ang 50,000 pisong paglilipat ng pera para mula kay Ji Jiang para sa pagpapagamot ng anak ko. Hindi ito suhol. Tungkol naman sa recording na iyon, peking recording na ibinigay sa akin ni Yang Feng. Noon, lihim akong kumuha ng ebidensya. Ilagay mo ang recording na ito sa iyong telepono. Pagdating ng panahon, sabihin mong pinilit ka ni Jiang Rulan. Ikaw na bruha.
Naglakas loob kang magplano laban sa akin. Tingnan mo! Hindi ko hahayaang mamatay sa ospital ang anak mo. Ang pananakot sa testigo ay karagdagang krimen. Jiang Rulan, kahit ako'y makulong, hindi ka makakatakas. Yang Feng, ito ay iyong pakana. Hindi kasalanan ni Rulan. Ang pag-aproba ng paglilipat ng pera, siya ang naglilipat. Ngayon, ang pera ay nasa kanyang bank account. Ano man ang mangyari, ito ay illegal. Sino ang nagsabing ang perang iyon ay nasa aking account? Jiang Rulan, kahit na peke ang larawan, kakatawag lang ni Mrs. Yang sa bangko at kinumpirma na ang Shiguang Garment Factory ay naglipat sa iyo ng 500,000. Hindi mo ito maitatanggi. Talaga nga, maaaring peke ang larong ito. Ngunit hindi maaaring magkasabwat ang mga customer service ng bangko. Talaga nga. Ganyan katiyak magsalita si Miss Lin. Hindi ko alam kung si President Lin ay naniniwala rin na nagnakaw ako ng pondo ng kumpanya at dapat takpin. President Jiang, kahit na may dahilan ka, hindi ka pa rin dapat sadyang lumabag sa batas at gumamit ng iligal na paraan para itrap si Yang Feng. Bilang mga tagapamahala ng negosyo, ang pinaka-inaiwasan natin ay ang paghahalo ng pampublikong at pribadong pera. Lagi kong inakala na kayo po, President Lin, ay isang veterano sa negosyo at buong puso kong inaasam na makipagtulungan at matuto sa inyo. Hindi ko inasahan na ang Lin Group ay tila kulang pa rin sa pangunahing kamalayan sa paghawak ng krisis. Nakakalungkot talaga. Jiang Rulan, ano ang ibig mong sabihin? Tingnan ninyong lahat. Ang pondong ito, na 500,000, pagpasok sa aking account sa loob ng wala pang kalahating oras ay inilipat sa pamamagitan ng National Federation of Persons with Disabilities patungo sa account ng kumpanya. At lahat ay ginamit sa produksyon ng kumpanya. Walang ni piso ang naibulsa. Nagawa pa niyang gawin ito. Siya. Ang husay niyang nalutas ang isyong ito. At sa buong proseso ay humingi ako ng notaryo publiko para mag-record ng audio at video at magsagawa ng notaryo. Tungkol dito, Secretary Gu, maaari kayong mag-verify sa mga pinuno ng Federation. Parang himala talaga. Direktang ipinagkatiwala sa isang third party na may pambansang kredibilidad para pangkasiwaan. Hindi lang nalutas ang problema ng paghahalo ng pribadong pera, kundi legal at makatuwiran pa. Ang kakayahan ni President Jiang hanggang sa paghanga. Ang aking paghanga. Kakatanggap ko lang ng mensahe mula sa Pangulo ng International Federation of Persons with Disabilities. Totoo ang bawat salita ni President Jiang. Ang paglutas ng krisis na ito ay isang huwaran. Tunay ngang katangi-tangi si President Jiang. Kung may oras para sa amin, mga luma na magbigay ka naman ng leksyon. Ano sa palagay ninyo, President Lin? Oo. Oo. Tama kayo. Hindi ito maari. Isang batang dalaga lang siya. Paano posibleng marami siyang alam? Yang Feng, sa iyong paningin, kaming mga babae ay walang silbi. Maaari lamang maging tagapaglingkod ng mga lalaki. Ngunit ano ang nangyari? Ikaw ngayon ay nabigo. Sa kamay ng babaeng pinakamababa ang tingin mo? Yang Feng, ang kakayahan ay hindi kailanman tinutukoy ng kasarian. Ang lakas ng kababaihan ay hindi rin dapat pabayaan. Paggalang at pakikipagtulungan. Ang tunay na saligan sa negosyo. Mag-aral ka na lang ng mabuti sa loob ng bilangguan kung paano igalang ang mga babae. Dalhin siya. Impossible. 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 Kailangan mo ring sumama sa amin para sa pagsasali ng salaysay. Hindi siya masamang tao, napilitan lang siya. Huwag mag-alala, ayos lang siya. Pagsusali ng salaysay lang, saksi siya. Salamat, Jiang. Jiang, kung hindi dahil sa'yo, baka ako ay nagkamali na talaga ng landas. Ang dapat mong pasalamatan ay ang iyong sarili. Dahil ikaw mismo ay napakatapang. Kaya mo nakuha ang mga ebidensyang ito at napatunayan ang iyong kawalan ng kasalanan. Magaling kayong lahat. Buwisit na katakas na naman ang babaeng hamak na si Jiang Rulan. Swerteng-swerte lang siya pansamantala. Sa susunod, hindi siya magkakaroon ng ganoong swerte. Tama na. Hindi pa ba kayo nahihiya? Bilisan ninyo ang pag-alis. Sandali lang po kayong dalawa. Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko, kayo'y dalawa ay pumasok na sa grupo ng Lin. Hindi ko alam kung sa inyong trabaho. Maayos pa rin ba? Jiang Rulan, hindi mo kailangang magpanggap. Hininto mo kami. Hindi ba't gusto mo lang kaming pagtawanan? Jiang Rulan, anong ipinagmamalaki mo? Akala mo,
nakagawa ng ilang basurang proyekto. Nagiging dakila ka na. Kung may kakayahan ka, unang daigin mo muna ang aming grupo ng Lin bago ka magsalita. Hindi ko naisip na agawin ang negosyo ng sinuman. Tumawas sa kapalpakan ng sinuman. Lahat tayo ay magsulong ng magkasama. Saka lamang natin mapapaganda ang lungsod. Nang mabangkarote ang grupo ng Shen ninyo, ako ay tumanggap ng maraming empleyado. Hindi lamang kayo nagpasalamat sa akin. Bakit pa kayo nanggulo? Jiang Rulan, huwag mong siraan ang iba nang walang basehan dito. Kanina, nang binababoy si Rulan, matapang mong sasabihin na wala kayo sa gitna ng mga tao na nanggugulo, nang udyok. Akala mo ba'y bulag ako? Malinaw na nakunan ng CCTV sa dingding. Ang ebidensya ay pinatibay ko na. Hindi ninyo ito matatanggi. Wala kaming ginawa. Kung wala kang ebidensya, huwag mong sabihin ng basta. Kanina, ikaw mismo, ang nagsalita ng masama kay Director Jiang sa likuran habang nakatakip ang ilong. Oh, siya nga. Tumahimik ka. Wala ka sa lugar. Director Lin, ito po ba ang inyong anak na babae? Mukhang medyo hindi ko kilala. Ang aking anak na babae ay walang asal. Pakiusap kalihim ko, patawarin mo siya. Narinig ko na si Binibining Lin ay noong nakaraang mga taon. Saka lamang kinilala at binalik sa pamilya Lin. Palagi sa labas, hindi maiiwasang magkaroon ng masamang gawi. Halimbawa, kumuha ng cellphone para mang-chismis. Pagkatapos gumawa ng mga chismis. Kalihim ko, dapat kang maging maingat. Huwag mong hayaan na bantayan ka ng sinuman. Nagsasabi ka ng hindi totoo. Tumahimik ka, isang kahihiyan. Pinahiya mo ang aming pamilya, Lin. Kalihim ko, bigla akong naramdaman ng sakit. Kaya mauna na ako. Ang proyekto ng probinsiya at grupo ng Lin, ako ay mag-uulat sa iyo sa ibang araw. Si Director Lin ay hindi maganda ang pakiramdam, kaya umuwi na at magpahinga ng maaga. Ay, pagkatapos ng pangyayari ngayong araw, sa tingin ko tong proyekto ay mas angkop kay Director Jiang. Ano sa palagay ni Director Jiang? Sekretaryo General Guyi ay malaon ng hinahangad ni Rulan. Sa halip, mag-usap tayo ng detalyado sa VIP room. Sige. Sige. Ito. Sekretaryo General, Gugu ha. Papa ka okay lang ba? Putang inang Jiang Rulan na ito. Ito ang unang proyekto ko sa Lin. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Sekretaryo General Gu. Tama na. Ilan pang tao ang gusto ninyong ma-offend? Papa, putang inang Jiang Rulan na ito. Ang lakas ng loob nitong takutin ako. Hindi ako titigil sa kanya. Ha? Papa, bakit mo ako sinaktan? Kung alam ko lang na ipapahiya mo ako ng ganito, hindi dapat kita tinanggap pabalik. Papaano ang sinabi mo? Tanggalin mo ang order at ang dignidad ibalik mo sa akin ng sabay. O kung hindi, katulad ng iyong walang kwentang ina, lumayas kayo magpakailanman sa pamilyang Lin. Sabi ko na nga ba, malakas ngayon ang impluensya ni Jiang Rulan, huwag basta-basta kumilos, ayaw mo naman makinig. Ngayon, eto na, nasaktan mo na rin ang iyong ama. Ngayon, wala na tayong kahit na lugar na matutuluyan. Kanina ako lang ang tumutok kay Jiang Rulan. Bakit ako lahat sinisisi ninyo? Sige. Mali ako. Ano ang gagawin natin ngayon? Anong kinakatakot? Kahit sino na dapat ma-offend at hindi dapat ma-offend na natin lahat. Sa halip talunin natin sila sa isang labanan, talunin si Jiang Rulan, ipakita natin sa tatay ko ang totoong kakayahan natin. Giliw. Meron ka bang ideya? Naalala ko sa lumang warehouse ng Shen, meron bang batch ng mga lumang zipper? Lahat yun ay mataas na kalidad na peke. Maganda tingnan pero walang silbi. Hindi talaga magtatagal ang gamit. Gusto ko talaga silang gawing hindi magtagal sa gamit. Kamakailan lang inilunsad ng Shiguang Fushi ang kanilang bagong koleksyon, hand-embroidered na kipaw. Naubos agad sa pagsisimula pa lang ng pagbebenta. Mga kaibigan, merienda mamayang gabi, ako ang sasagot. Tara na ngayon din. Yehey Naku? Jiang Rulan, magsisimula na ang palabas. Handa ka na ba? Halika kayong lahat tagay-tagay. Mga ate, ang tanyag na modelo na si Sisi ay kasuot ang ating bagong tsipaw at tumadalo sa star-studded night mamayang gabi. Totoo ba? Buksan mo agad ang TV. Ang ganda ng suot mo ngayong gabi.
Ang kipaong ito ay talagang bagay na bagay sa'yo. Salamat sa papuri tagapagbalita. Ang kipaong suot ko ay bagong hand-embroidered na kipao ng Shiguang Fushi. Ang Shiguang ay isang korporasyong pangpampublikong kapakanan na may pambihirang pagmamalasakit. Gustong-gusto ko sila. Umaasa rin ako na masuportahan ninyong lahat ang pampublikong kapakanan. Salamat. Wala na. Nagsabi si Sisi sa Weibo na isasakdal niya kami at hihingi ng kompensasyon. Ngayon, ang issue ng depektibong produkto ng Shiguang Apparel ay naging trending na. Maraming fans at netizens ang tinitira tayo. Manager Jiang sumabog, ang dami ng customer service inquiries sa backend natin. Lahat ay reklamo ng mga customer malubha. Ang depekto sa zipper, sinasabi nilang hindi talaga may suot ang damit. Naghihingi ng refund. Ano? Sige, babalik na ako. Factory Manager Liao Rulan. Pinauwi na ako agad ng grupo para ipaliwanag ang issue sa zipper. Mauna na ako. Factory Manager Liao, iuwi mo muna ang lahat sa kumpanya, agarang i-recall lahat ng kipaw, siguraduhing magampanan ng maayos ang after-sales service. Pupunta muna ako sa pabrika ng zipper. Manager Jiang! Manager Jiang, may problema sa sipe ang bagong chipaw ng Shiguang. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Ito ba'y issue sa kalidad? Dahil sa kipaw ng inyong kumpanya, naka-experience si top model Sisi ng wardrobe malfunction. Naapektuhan ang kanyang reputasyon at karera. Paano ninyo ito haharapin? At paano ninyo maiiwasan na mangyari muli ito? Salamat sa inyong pagsubaybay. Pinapangako ko sa inyong lahat na lahat ng bagong chipaw ay aming ire-recall. Bibigyan ng dobleng kompensasyon ang mga consumer. Kasabay nito, imbestigahan namin ito ng husto para magbigay ng paliwanag sa lahat ng consumer. Sugurin. Manlolokong negosyante, mamatay ka na. Dumadugo. Rulan, saan ka pupunta? Masakit pa ba ang ulo mo? Magpahinga ng mabuti. Huwag gumala ng basta-basta. Huwag kayong mag-alala sa akin. Mukha lang malala ang sugat ko, pero hindi naman talaga malala. Pupunta sana ako sa kumpanya. Anong kumpanya? Dito ka lang magpagaling sa ospital. Ako at si Director Liao na imbestigahan na ng mabuti. Nung lumabas sa pabrika ang batch ng mga zipper na ito, basta ito sa pamantayan. Pero napalitan ito habang nasa biyahe. Nung inilagay sa bodega. Hindi ito napansin ng taga-suri, kaya nagkaroon ng problema. Pinaigting ko na ang pag-iingat ng lahat ng tauhan. At muling sinanay ang mga taga-suri para maiwasan ang mga susunod na problema. Pero sino talaga ang nagpalit ng mga zipper? Bakit niya tayo sasaktan? Si Yang Feng ba ang gagong iyon? Mukhang hindi. Si Yang Feng at ang kanyang katulong, nakulong na at may nagbabantay na rin sa kanya. Hindi niya kayang gawin ito. Ang pangyayaring to. Mas naniniwala akong si Lin Weiwei at si Shen Jingzhou ang may gawa. Alam ko na, ang dalawang gago. Dapat hindi ko na sila pinatawad ng basta-basta noon. Dito ka lang magpagaling sa ospital. Dadalhin ko na ang mga tao para baliin ang kanyang mga binti. Ikaw naman ay hepe ng isang listedong grupo ng kumpanya. Huwag basta-basta nagsisigaw ng pananakit at pagpatay. Para sa dalawang hamak na yon, hindi natin kailangan dumihan ang ating mga kamay. Kung gusto nilang gumawa ng masama ng palihim, edi tayo ay gaganti sa parehong paraan. Nagsisimula na ang palabas. Kakatanggap ko lang ng balita. Si Jiang Rulan ay balak lihim na sirain ang lahat ng may siyang chipaw. Sa labas, magsisinungaling na bahagi lang ng mga produkto ang may sira. Nais niyang mapangalagaan ang reputasyon ng pabrika ng damit ng Shiguang. Talaga? Malinaw na gusto niyang paglipat-lipatin ang pananagutan. Akala niya kapag winasak niya ang lahat ng ebidensya, ay maayos na ang lahat. Panaginip lang yan. Tamang pagkakataon para tayo ay sirain ang kanyang pangalan at reputasyon. Ano ang plano? Ano sa palagay mo? Pamilya, ngayon ay isasama ko kayong lahat sa bodega ng pabrika ng damit ng Shiguang. Masdan ninyong personal si Jiang Rulan ang mapagsamantalang kapitalistang ito kung paano talaga winawasak ang mga depektibong produkto para itago ang mga isyu sa kalidad. Nasa tamang lugar ba tayo? Wala namang nandito. Tingnan ninyo ang kumpol ng mga anino. Pasok tayo ng mas malalim. Huwag magmadali, pamilya. Malapit nang mabunyag ang katotohanan.
Anong ginagawa mo? Lin Weiwei, gusto mo na namang magkalat ng chismis para manira ng tao. Malinaw na kayo ang may balak magwasak ng ebidensya. Ako ay narito lamang upang ilantad ang inyong tunay na mukha. Sino ang nagsabing ako ay magwawasak ng ebidensya? Tingnan ninyong lahat. Ito ang may problemang Cheongsam. Alam ko na, ang batch na ito ng produkto ay may depekto sa kalidad. Jiang Rulan, ngayon hindi mo na ito matatanggihan, di ba? Hindi ko kailanman inisip na tanggihan ito. Ang zipper ng batch na ito ng Cheongsam ay talagang may problema. Kaya nagpasya ako. Napalitan ang lahat ng zipper ng Cheongsam. Isa sa ilalim sa disinfektasyon. At sa pamamagitan ng federasyon ng mga may kapansanan idodonasyon sa mga nangangailangan. Magandang solusyon ito. Hindi lamang may iwasan na makapasok sa merkado ang mga may depektong produkto, makakatulong din sa mga vulnerable na grupo. 2 ibon sa isang bato. Masamang bagay naging mabuti. Sinusuportahan namin. Ang kapitbahay ko ay may kapansanan. Gustong-gusto niya ang Cheongsam na ito. Maaari siya pumunta sa federasyon para makuha ang code. Mga kaibigan sa Jiborum, kung may mga kaibigan may kapansanan na nagustuhan nito, maaaring pumunta sa federasyon para magparehistro. Ihahatid namin ito sa inyong tahanan. Jiang Rulan, sa palagay mo ba ang pagdodonate ng mga ito may problemang Cheongsam ay makakatakip sa iyong pandaraya sa mga mamimili? Hindi naman mga tanga ang lahat. Ang panloloko sa mga mamimili ay hindi namin patatawarin. Mabuwag ang kumpanyang manloloko! Nakapinsala kay sisi ko, huwag nang mangarap magpalinis sa buhay na itim! Nagnangalit ang damdamin ng mga tao online. Sinasabi nilang ginamit mo ang charity para mag-promote. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang pagharap sa mga isyu ng kalidad? At paano ito malulutas? Balita ko si Sisi ay naghahanda ng magdemanda sa inyo. Mayroon ba kayong solusyon? Tungkol sa problema sa damit, ngayon din ay ibibigay ko sa inyong lahat ang isang kasiyasyang kasagutan. Ito ay mula sa Cheongsam na tinanggal na zipper. Shen Jingzhao, pamilyar ba ito sa iyo? Hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Ang damit na to dapat mo naman itong makilala. Anong klaseng damit ito? Mukhang napakaluma nito. Ito ay mula sa Shen Group, damit na ginawa 7 taon na ang nakaraan. Si Shen Jingzhao, upang makatipid sa gastos, ay gumawa ng mga peking zipper na mataas ang kalidad. Nagdulot ito ng sunod-sunod na pagbalik ng produkto ng mga mamimili. Kapareho ito ng sitwasyon na kinakaharap ngayon ng Shiguang. Naalala ko na. Noong panahong ang Shen Group ay nakaranas ng malawakang pag-urong ng mga produkto. Ibinahagi ng mga mamimili ang problema sa zipper. Nang lumaon, ito'y pinalabas pa sa telebisyon. Noon, gumastos ang Shen Group ng milyon-milyon upang mapigil lamang ang negatibong balita. Lahat ng damit ay tinawag pabalik at winasak. Upang maalala ko sa aking sarili na huwag maganap ang katulad na bagay, sinadya kong magtago ng isang piraso. Hindi ko inasahan na magiging kapaki-pakinabang ito. Jiang Rulan, ito ay pagnanakaw. Maari kitang kasuhan. Huwag mong isiping ang pagbanggit sa Shen Group ay makakapagpaling sa pagkadismaya ng mga mamimili sa iyo. Tama? Akala mo ba na ang paghawak sa lumang balita ng Shen Group ay makakapagtakip sa inyong problema? Naiharap na nga ang zipper, hindi pa rin kayo kusang aminin ang pagkakamali. Ang bagay na hindi namin ginawa, paano naming aminin? Shen Jingzhao, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang may sira na zipper na dapat nasa bodega ng Shen Group ay nasa aming bodega ng Shiguang? Hindi ba't ikaw ang nagnakaw at pumalit ng iba? Jiang Rulan, huwag kang magparatang ng walang basehan. Magkakamukha talaga ang mga zipper. Ano ang basehan mo para sabihing may problema? Galing sa Shens ang zipper na ito. Pwedeng tingnan ng lahat. Ito namang 2 zipper. Magkakamukha ba talaga? Pareho nga talaga. Galing sa iisang tagagawa ang zipper. Siyempre magkakamuka, bawat bumili kaya ng ganitong klaseng zipper ay dapat paghinalaan. Sa tingin ko, wala na kayong paraan para magpawalan ng duda, kaya sinisiraan nyo kami. Kahit iisang tagagawa 7 taon na ang nakalipas. Dapat umunlad na ang teknolohiya, dapat umunlad na ang materyales. Baka hindi naman pinalitan. Maliit na piyesa lang naman. Ano bang ipapalit? Kahit ano man ang sabihin nyo, hindi namin ito tatanggapin. Matigas talaga ang ulo ninyong parang patay na pato. Gusto ko kayong saktan. Sige. Anong klaseng ebidensya? Ang kailangan nyo para aminin? Madali lang yan. Ipapagsalita mo lang ang zipper na ito. Aminin na galing sa Shens ito. Luluhod ako magmamakaawa ng 3 beses. Tapos susuko ako sa pulisya. Pero kung hindi mo ito magawa, ikaw ang luluhod para humingi ng tawad. Ano sa tingin mo, Lin Weiwei? Talagang wala kang hiya. Mga kapamilya, mga kaibigang mamamahayag. Tingnan nyo, hindi makapagpakita ng ebidensya si Yang Lisha na galit sa kahihiyan. Kaya pala galit si G. Yang sino bang makakapagpasalita ng zipper? Hindi ba't biro lang ito? Kaya ko. Nababaliw na si Jiang Rulan. Akala ba niya sa lamang kira siya at makakapagsalita ang zipper? Kahit magkunwaring tanga ang mga tagahanga ni Sisi, hindi siya patatawarin. Biro lang ito, di ba, Junoong Jiang? Ang SG ba ay daglat ng Shiguang? Tama. Noong una, dahil sa Shen Group aral mula sa nakaraan, ang mga produktong inilabas ng Shiguang namin sa lahat ng zipper ng damit. May nakaukit na tatak na SG, ngunit sa 2 zipper na ito, walang tatak na SG, sapat na patunay na pinalitan ng aming zipper. Sino ang nakakatiyak na ang logo ninyo ay kakalagay lang kamakailan?
Nasa kontrata namin sa pabrika ng zipper ang kasunduan tungkol sa logo. Nilagdaan ang kasunduan kalahating taon na ang nakalipas. Kung hindi kayo naniniwala, maaaring tingnan ng lahat. Ang petsa ng lagdaan ay talagang kalahating taon na ang nakalipas. Ang damit kong ito ay nabili nung nakaraang buwan sa tindahan ng Shiguang, may SG talaga sa siper. Kahit yung damit ng Shiguang na binili ko 1 taon na ang nakalipas, ay meron din. Hindi nagsinungaling si Junong Jiang. Inosente talaga ang Shiguang. Alamin ang tunay na nasa likod nito at ibalik ang malinis na pangalan ng Shiguang. Jiang Rulan. Ito lamang ay nagpapatunay na pinalitan ang iyong siper. Walang kinalaman nito sa aming Shen Group. Tama, hindi mo mapapatunayan na ang may sira na zipper ay galing sa Shen. Magmamano ka na nga sa akin. Tingnan muna ninyo ang footage ng dashcam na ito bago pag-usapan ng pagmamano. Ikaw ito ay peke. Ang truck na iyon ay talagang walang dashcam. Shan Zhao, ito ba ay kusang pag-amin mo? Ito ay mula sa dashcam ng ibang sasakyan sa basement parking. Tanong ko bakit mo itinakwil si Jiang Rulan? Wala ako. Si Lin Weiwei ang nag-utos sa akin. Shen Jingzhou, anong kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na ikaw iyon sa surveillance. Anong kinalaman ko doon, Lin Weiwei? May ebidensya ako. Huwag mong isipin na makakalaya ka. Gagamitin natin ang Shen sirang zipper. Gawin natin ang pagpapalit, tapos magkalat ng maling balita. Gamitin ng internet para lalaki ang issue. Tiyak na magigipito si Jiang Rulan. Ha ha ha. Jiang Rulan, malinaw na malinaw ang litratong ito. Ikaw mismo ang walang hiya, mamatay ka na masamang tao. Lin Weiwei, alam mo ba, isang kasinungalingan mula sa iyo, maaaring sirain ng ibang tao, buong buhay maging ang buhay. Ang pagkakalat ng maling balita ni Lin Weiwei ay illegal. Talagang napakasama. Dapat magdusa ang mga mapanirang puri. Mamatay ng masama si Lin Weiwei. Jiang Rulan, huwag kang magpanggap dito, sulsulan ang lahat. Nagmamalaki lang naman ako. Ano ba ang malaki doon? Hindi ka naman nakatayo ng maayos dito. Wala namang nangyari. Ang mga kagaya mong tao ay nagsisinungaling. Hindi kailanman nangangailangan ng dahilan. Bukod dito ang mga mapanirang puri. Likas na mananakit. Hindi mo masasabi na maaring burahin ang lahat ng pinsala sa binabatikos. Kung hindi maniwala, magtanong ka sa mga taong inapi mo dati. Noong una, isinumbong mo ako na nakaw ng gamit ng kumpanya. Kaya ako natanggal sa trabaho at nagkaroon pa ako ng depression. Inakusahan mo akong kabit, kaya ang aking nobyo ay tiniwalag ang aming kasunduan. Hanggang ngayon, wala pa akong mahanap na kapalit. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Nagsisinungaling kayong lahat. Tumahimik ka. Talagang tumahimik ka na. Sumabog ng livestream ni Rulan. Lahat online ay nambubulyaw kay Lin Weiwei. Pinupuri ka nilang lahat. Nararapat kang parusahan. Ang ganitong mga mapagkumwari. Mabuti naman. Pinawi ni Sisi ang demanda laban sa amin. At sinabing umaasang maging ambassador ng Shiguang. Ano? Si Lin Weiwei ay hindi kinikilalang anak sa labas ng pamilya Lin. Isang pekeng mayamang dalaga. May nagsasabi pa na si Lin Weiwei ay inalagaan ng sugar daddy at humuhuli ng mayayaman saan man. Tatanong po kayo, Jinong Shen, ang pakikipagkasundo ni Lin Weiwei sa'yo ay para bang makilala ng pamilya Lin at maging isang mayamang asawa? Lahat ito ay chismis. Inakusahan ninyo ako. Papatayin ko kayo. Lin Weiwei, naglabas lang ng anunsyo ang Lin Group. Tinapos na ni Ginoong Lin ang lahat ng relasyon sa'yo. Hindi. Hindi ito totoo. Ako ang anak ni Papa. Hindi niya ako maaaring iwan, Jingzhou. Jingzhou. Samahan mo akong magpaliwanag kay Papa, sila ang nagparatang sa akin. Mga chismis lang iyon. Lin Weiwei. Tatanggalin ko ang kasunduan natin. Rulan, tingnan mo naman ang ilang taon natin sa pagtatrabaho. Patawarin mo ako ngayon, pwede ba? Si Lin Weiwei ang laging nagpuwersa sa akin. Hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Pabayaan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo, pwede ba? Shen Jingzhou. Kapag may problema ka, ipinapasa mo sa akin, lalaki ka ba talaga? Lahat naman ng ito ay para sa iyo. Para sa sarili mo lang. Isang anak sa labas ka lang para makabalik sa pamilya Lin at makisama sa mataas na lipunan. Kaya ka lumapit sa akin. Ang pakikisama mo sa akin ay para lang makinabang sa impluensya ng pamilya Lin. Ikaw na duwag. Bakit ako bulag nun na magkagusto sa'yo? Ikaw na puta nangahas kang murahin ako.
Pakawalan mo. Tumigil ka. Sumama kayong dalawa sa amin. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Mga kaibigan, mula ngayon, taglay natin ang katarungan bilang patalim, ibunyag ang tabak sa mga mapagkatha ng chismis. Walang pagtataguan ang mga mapagkatha ng chismis, papagbayarin ang mga maninirang puri. Basta't may liwanag sa ating puso, ang mundo ay tiyak na magiging mabait at maalwan, lalong liliwanag. Suportahan si Chairman Jiang, suportahan ang Shiguang, suportahan ang lahat ng makatarungan at mapagmahal. Opisyal kong ipinahahayag matapos ang buong botong pag-aproba ng lupon ng mga direktor mula sa araw na ito. Si Yang Lisha ay magiging pangulo ng Yang Group Ganap na mamahala sa lahat ng gawain ng kumpanya. Ngayon naman, ating tanggapin ang tagapagtatag ng Rulan Ventures, si Jiang Rulan, na magbabahagi sa atin sa entablado. Dati nilamon ako ng kadiliman. Nang maglaon, pinili kong maging liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para din sa lahat ng nagpupunyagi sa kadiliman. Nawa ay kayong lahat ay maging matapang na sumulong ng walang takot sa chismis at mabuhay bilang ang inyong pinakagustong sarili.